3 taon pagkatapos ngang aking diborsyo, natakpuan ko ang aking dating biyenang babae na namamalimos sa palengke. Binigyan ko siya ngang 15,500 euro at palihim siyang sinundan pauwi. Ang eksena sa kanilang bakuran ay nagpaluhod sa akin at umiyak. 3 taon pagkatapos ngang aking diborsyo, akala ko ay sa wakas ay bumalik na sa dati ang aking buhay. Hindi man nakasisilaw na kaligayahan, kundi isang tahimik at payapang buhay kung saan tuwing umaga, pagising ko, hindi na masakit ang aking puso na parang pinipiga. Umupa ako ng maliit na apartment malapit sa opisina. Nagtatrabaho ako bilang accountant sa araw, nagluluto para sa sarili ko sa gabi, at tuwing weekend, naglilinis ako ng bahay at natutulog ng maaga. Paulit-ulit akong sinubukan ng aking mga kaibigan na iset up sa iba't ibang lalaki, ngunit lagi akong tumatanggi. Pagkatapos, kasal ko kay Alandaro, wala na akong lakas loop na magsimula bagong relasyon. Mayroong sugat na mukhang gumaling sa labas. Ngunit kung hindi sinasadya itong hawakan ng sinuman, sa loob ay masakit pa rin hanggang buto. Ngayong umaga, tulad ng dati, maaga akong gumising para pumunta sa palengke dahil wala nang laman ang ref kundi ilang itlog. Masikip ang palengke, ang ingay nga na taong nagtatawaran, ang ugong nga motorsiklo na nagsisiksikan, at ang paktama ngang makutsilyo sa mga chopping board ay nagsama-sama sa pamilyar na melodiya ngang isang palengke. Namimili akong gulay nang mula sa likuran ay narinig ko ang paus na boses ng isang matandang babae. Bini-bini, pwede po bang bigyan ninyo ako ng pambili ngang mainit na sabaw? Huminto ang aking kamay. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang simpleng pangungusap na iyon ay nakpalamig sa aking likod. Napakapamilyar ng boses kaya bumilis ang tibok ng puso ko. Milentam. Ilang metro mula sa akin, may isang matandang babae na nakaupo sa sementadong sahig sa tabi ng isang tindahan ng isda. Gulo-gulo ang puting buhok niya, luma at kupas ang jacket niya, at basak ang sinelas niya na basta na lang tinatali ng kapirasong tali. Sa harap niya ay may lumang sombrero na gawa sa dayami. Sa loob ay ilang lukot na pera lang, ngunit ang talagang nagpatanga sa akin ay hindi ang kanyang kalunos-lunos na hitsura, kundi ang kanyang mukha. Napatigil ako na parang nakapako sa sahig. Lola, lumabas ang tawag sa aking bibig nang hindi ko namalayan. Nagulat ang matandang babae at tiningnan ako. Siya nga, si Carmen, ang aking dating biyenang babae. Ang babaeng dati ay mayabang na nakaupo sa gitna ng sala. Tinuturo ako sa muka at sinisigawan. Isang babaeng hindi makapag-alaga ng anak. Paano pa rin siya magiging bahagi ng pamilyang ito? 3 taon na ang nakalipas. Siyang nagpilit sa akin na pirmahan ang mapapeles ng diborsyo nang wala pang 1 buwan mula nang mawala ang aking anak. Siya rin ang nanutlang sa akin na umalis ng bahay na may maleta sa ilalim ng malakas na ulan nang walang sinasabing anumang salita para pigilan ako. At ngayon, ang babaeng iyon na laging pinahahalagahan ang panlabas na anyo higit sa kanyang sariling buhay ay nakaupo at namamalimos sa palengke. Tiningnan ako ni Carmen nang wala pang 2 segundo at pagkatapos, nataranta, ibinaba niya ang kanyang ulo. Gamit ang kanyang payat na kamay, pilit niyang tinakpan ang kalahati ng kanyang muhang ng isang lumang alampay na parabang natatakot na may makakilala sa kanya. Sa sandaling iyon, ang puso ko ay hindi nakaramdam ng kasiyahan na akala ko. Walang pakiramdam ng kung ano ang itinanimin. Iyon ang anihin, tanging isang kakaibang bigat sa dibdib na parabang nakakita ako ng isang bahagi ng aking masakit na nakaraan na nahihingalo sa harap ko. Lumapit ako. Lola, paano po kayo napunta sa ganito? Nakayuko pa rin si Carmen. Nanginginig ang boses niya. Nakakamali kang tao. Kumunot ang noo ko. Tingnan niyo ako. Ako si Alba. Hindi kita kilala. Mas mabilis niyang sinabi na parang gusto niyang tapusin agad ang usapan. Habang mas ginagawa niya ito, mas nararamdaman ko na may mali. Kung simpleng kahirapan lang, hindi siya magiging ganun katakot. Mas pinakmasdan ko siya at napansin ko na nanginginig ng husto ang kanyang makamay.
palagi siyang palingalinga na parang natatakot na may makakita sa kanya. Yumuko ako sa harap niya, pinahinaan ang boses ko. Nasaan si Alvaro? Nasaan si Ines? Bakit nila pinababayaan na mamalimos siya rito? Nang marinig ang pangalan ng kanyang anak, namutla ang mukha ni Carmen, sumara ang kanyang mga labi. Ilang sandali pagkatapos, isang pangungusap lang ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi na ako ang kanyang ina. Nagulat ako. Bago ko pa maintindihan ang ibig niyang sabihin, may dumaan at naghulog ngang €1 na barya sa kanyang sombrero, sabay iling. Kawawa naman ang matanda, kailangan pang mamalimos. Nakmadaling yumuko si Carmen at paulit-ulit na nagpasalamat. Napanganga ako sa eksena. Ang babaeng dati ay laging may dalang mamahaling bag, na laging ipinagmamalaki ang kanyang anak na manager, ngayon ay kailangan ng yumuko para magpasalamat sa isang barya. Natahimik ako sandali at pagkatapos ay malalim na bumuntong hininga. Halika, sumama ka sa akin, nagulat si Carmen at tiningala ako. Hindi ako pupunta kahit saan. Sabi ko sumama ka sa akin. Hindi ko kailangan ang iyong awa. Tiningnan ko siya ng diretso, sa mata salop ngang 3 taon nang hindi lumilingon. Hindi kita kinakaawaan, ngunit hindi rin kita pwedeng iwanan na nakaupo lang diyan. Biglang namula ang mga mata ni Carmen. Nangingini ang kanyang mga labi na parang may gustong sabihin, ngunit sa huli ay pinigilan niya ang sarili. Yumuko ako. Pinulot ang kanyang lumang sombrero at iniabot ang aking kamay. Tumayo ka. Matagal niyang tiningnan ang aking kamay bago niya sa wakas inilagay ang kanyang kamay sa aking kamay. Hinawakan ko ang kamay ni Carmen, tinulungan siyang tumayo. Ito ay tuyo, malamig at payat. Ang kanyang mga buto ay malinaw na lumalabas sa ilalim ng kulubot na balat. Sa munting galaw na iyon ay nagulat ako. Napakagaan ng kanyang katawan na parang luma na damit na maaring malaglag sa isang simpleng bukso nganghin. Hindi ganun si Carmen. Siya ay isang babae na laking mayos ang buhok, plansado ang damit, pinalamutian na hintong kuwintas ang kanyang leh. At kapag nakikipag-usap sa mga kapitbahay, laging puno ng pagmamalaki sa kanyang anak ang kanyang bibig. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, na parabang natatakot na kung titingnan ko pa ito ngang isang segundo, ang lahat ng kanyang paghihirap ay mabubunyag. Sinabi ko na sa iyo na hindi ko kailangan ang iyong tulong, bulong niya habang nakatingin sa sahig ng palengke. Sa sandaling iyon, mahina ang kumulo ang kanyang tiyan. Narinig ang tunog sa gitna ng ingay ng palengke, ngunit sapat na ito para kami pareho ay matahimik. Namula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Wala na akong sinabi pa. Kinuha ko lang ang kanyang sombrero. Naglagay ngang ilang pera sa loop at tinulungan siyang lumabas ngang palengke. Hindi kalayuan doon, may isang maliit na bar sa kapitbahayan na may mababang bubong na yero at mga luma, ngunit malinis na plastik na lamesa at upuan. Pumili ako ng mesa sa isang medyo na katagong sulok. Humingi ako ng isang mangkok mainit na sabaw ngang manok, kumpleto sa isang itlog at isang baso ang maligamgam na gatas. Umupo si Carmen sa harap ko, ipinatong ang 2 kamay sa kanyang matuhod, medyo kuba ang kanyang likod. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa pintuan. Natatakot na baka may dumaan at makakilala sa kanya. Ang kanyang pagbabantay ay nagpahihintay sa akin. Hindi ito ang kilos ngang isang simpleng mahirap na tao, kundi ngang isang taong tumatakas, inihayin ang umuusok na sabaw. Tiningnan ni Carmen ang mangkok. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang lalamunan, inilapit ko ang kutsara sa kanya. Kumain ka habang mainit pa, hindi siya sumagot. Yumuko lang siya at nagsimulang kumain. Ang unang kutsara, ang pangalawa, ang pangatlo. Sa simula ay pilit pa niyang pinananatili ang kanyang composure, ngunit pagkatapos ay mas mabilis na siyang kumain, halos desperado, hanggang sa umubo siya at namula ang kanyang mukha, iniabot ko sa kanya ang isang baso ng tubig. Ang boses ko, nang hindi ko namalayan, ay lumambot, dahan-dahan kang kumain. Walang agawin sa iyo, pagkasabi kong pangungusap na iyon, huminto ang kamay ni Carmen sa ere.
Tumingin siya sa akin ng pasulyap at pagkatapos ay yumuko na mula ang kanyang mamata. Siguro hindi niya inaasahan na pagkatapos ng lahat ng nangyari, kaya ko pa rin siyang kausapin sa ganitong tono. Kinuha niya ang basong tubig, uminom at lumunok na parang nilulunok niya ang lahat ng kahihiyan na bumibigkas sa kanyang lalamunan. Hindi mo kailangang maging mabait sa akin, sabi niya sa paos na boses. Alam kong masama ang pakikitungo ko sa iyo nun. Natahimik ako, hindi dahil sa wala akong masabi, kundi dahil sa isang pangungusap niya ay naibalik ang lahat ng nakaraan. Sa mga unang araw, bilang isang manugang sa bahay ni Alvaro, sinubukan kong maging isang mabuting manugang. Maaga akong bumangon para magluto, umuwi mula sa trabaho at naglinis ng bahay. Sa tuwing nakakatanggap akong sweldo, hindi ako nakatubiling bilhan ng regalo ang aking biyenan. Akala ko, kung ako ay magiging matiyaga at magalang. Sa paglipas ng panahon ay mamahalin ako ni Carmen. Gayunpaman, may mga tao na hindi nangangailangan ng dahilan para kamuhian ka. Minamaliit ni Carmen ang aking pamilya dahil hindi kami mayaman. Pinagtatawanan niya ang aking ina na mayroon lamang stall sa rastro. Maaga namatay ang aking ama, kaya walang lalaking figur na susuporta sa aking pamilya. Isang beses ay sinabi niya sa harap nga kamag-anak sa isang selebrasyon, ang aking manugang ay masipag, ngunit sa totoo lang ang kanyang pamilya ay walang ipagmamalaki. Nakinig ako ng nakanganga, ngunit patuloy akong naglikpit ng mga plato ng nakayuko. Kinumbinsi ko ang sarili ko na nakatira ako sa aking asawa, hindi sa masismis ng tao. Pagkatapos ay nagbuntis ako. Nang malaman nilang nagdadalang tao akong lalaki, nagbago ang lahat ng pag-uugali ng pamilyang aking asawa. Nagsimulang bilang ako, ni Carmen ni pinakamagandang among nagawa sa Iberico Belota at Quezon Gemang Kurado. Araw-araw ay pinapaalalahanan niya ako na alagaan ang magiging tagapagmana ng pamilya Ferrer. Ngunit ang atensyong iyon ay hindi para sa akin, kundi para sa sanggol sa aking sinapupunan. Naintindihan ko. Ngunit gayunpaman ay pinayapa ko ang aking sarili sa pag-isip na kahit papaano ay mahal ang aking anak. Pinangalanan ko siyang Leo dahil sa tuwing tinatawag ko siya, marahang sumisipa ang sanggol sa aking sinapupunan, na parang tumutugon sa tawag ng kanyang ina. Naganap ang trahedya nang pumasok ang aking pagbubuntis sa 7 buwan. Umulan ng araw na iyon. Madulas at basa ang hagdan ng bahay. Naalala ko ng perpekto na bumababa ako ngang basket ng labada nang madulas ako at nahulog. Nang makamalay ako sa ospital, naramdaman ko ang aking tiyan na walang laman. Masakit ang ulo ko na parang mabibiyak. Ang una kong tinanong ay kung nasaan ang aking anak. Umiwas ang tingin si Alvaro. Samantala, si Carmen, nakatayo sa tabi ng bintana, ay malamig na nagsabi, wala na siya. Ang kapalaran mo ay hindi mo siya maalagaan, kaya huwag ka nang magtanong pa. Akala ko ay walang mas malaking sakit kaysa sa sandaling iyon, ngunit nakamali ako. Habang nakaratay pa ako sa kamangang ospital, napakahina kaya kailangan ko ngang tulong ng nurse para makaupo. Inilagay ni Carmen ang mapapeles ngang diborsyo sa harap ko. Malinaw niyang sinabi, bawat salita. Ang pamilyang ito ay hindi magpapatuloy sa isang babaeng nagdadala ng kamalasan. Bata ka pa, lumayas ka kung saan mo gusto. Huwag ka nang umikot sa bahay na ito. Tiningnan ko si Alvaro na umasang isang salitang pagtatanggol mula sa kanya, ngunit nanatili lang siyang tahimik. Iniwasan niya ang aking mga mata na parang isa akong pasanin na dapat niyang alisin agad. Si Ines, ang kanyang kapatid, ay mas malupit pa. Na-cross-arm siya at sinabi, pirmahan mo na, manugang, mas madali iyon. Ano ang gagawin mo dito? Wala na rin naman ang bata. Kung makita kang nanay ko, mas malulungkot lang siya. Naalala ko na nirmahan ko na nanginginig ang kamay. Ang stroke na aking pirma sa araw na iyon ay napakagulo na hindi ko na ito makilala. Hindi lang ako pumirma sa mga papeles ng diborsyo. Pumirma ako sa pagtatapos ng tiwala, pagmamahal, at pangarap na maging isang ina na kagagaling lang. Lumabas ako ngang kanilang bahay na may maliit na maleta.
walang sumama sa akin, walang nagtanong kung saan ako pupunta. Sa gitna ngang ulan ng gabing iyon, matagal akong nanatili sa harap ngang pintuan ng bahay ngang aking biyenan, yakap ang aking tiyan na walang laman. Ipinangako ko sa sarili ko na mula sa sandaling iyon ay dapat akong patuloy na mabuhay kahit hindi ko alam kung para saan. Lumipas ang 3 taon. Sinubukan kong ilibing ang lahat ng napakalalim. Ngunit ngayon ang taong nagpaalis sa akin mula sa bahay na iyon ay nakaupo sa harap ko na nakayuko. Sa tabing isang mangkok ngang mainit na sopas, matanda, gutom at nanginginig. Tiningnan ko si Carmen, ang puso ko ay masakit at malamig sa parehong oras. Hindi ko alam kung ano ang pinaplano ang kapalaran sa muling pagkikita namin sa ganitong sitwasyon. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang kanyang paglitaw ay hindi simpleng aksidenteng pagkikita sa palengke. May isang napakabigat na bagay na bumibigkas sa kanyang mabalikat. Napakabigat kaya't kahit isang babae na handang mamatay para sa panlabas na anyo ay kinailangan pang yumuko para mamalimos. Tinapos ni Carmen ang kanyang sabaw, ngunit ang paraan ng pagbaba niya ng kutsara ay napakamaingat pa rin. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa akin ng direkta. Pinunasan lang niya ang jilid ng kanyang labi gamit ang manggas ng kanyang jacket at pagkatapos ay inilapit ang kanyang lumang talangbag sa kanyang kandungan. Nang makita ko ang kanyang magalaw, lalo pang bumigat ang puso ko. Ang isang taong dating nakatira sa 3 palapag na bahay, na dating nag-utos kahit kanino, ngayon ay mahigpit na niyakap ang isang sirang bag na parabang iyon na lang ang natitira sa kanya. Humingi ako ng isa pang basong mainit na tubig. Dahan-dahan siyang umiling. Sapat na, kailangan ko nang umalis. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Saan ka nakatira ngayon? Nagulat siya. Isang simpleng tanong, ngunit nagbago agad ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tumingin siya sa labas ng bar. Humina ang kanyang boses. Nakatira ako pansamantala sa isang lugar. Huwag ka nang magtanong pa. Tiningnan ko siya ng matagal. Saan ang lugar na iyon? Nasaan ang bahay ni Alvaro? Nasaan si Ines? Bakit nila hinayaan na mamalimos siya sa ganitong paraan? Nang marinig ang mga pangalan nina Alvaro at Ines, marahas na nanginginig ang nga kamay ni Carmen. Ang basong tubig sa harap niya ay nanginginig at muntik ng matapon. Mabilis niyang binawi ang kanyang makamay, mahigpit na ipinakrus ang maito. Bumaon ang kanyang makuko sa kanyang balat hanggang sa pumuti. Huwag mong banggitin ang mga iyon, sabi niya sa paus na boses. Kumunot ang nuko, bakit hindi? Pagkatapos ang lahat, ikaw ang ina ni Alvaro. At palagi mo siyang ipinagtanggol. Bakit ngayon ay ganito ka na at walang nagmamalasakit sa iyo? Naglabas si Carmen ng isang maliit na tawa, ngunit hindi ito tawa ng kaligayahan. Ito ay ang mapait na tawa ng isang taong naitulak sa bangin ng kanyang sariling dugo. Tinitigan niya ang ibabaw ng lamesa. Ang kanyang malabong mga mata ay nawala sa malayo. Hindi na ako ang kanyang ina. Ang pangungusap na iyon ay nagpalamig sa akin. Marami na akong narinig na malulupit na salita mula sa kanya, ngunit hindi ko pa siya narinig na magsalita tungkol sa kanyang maanak na may ganong pagkabigo. Magtatanong pa sana ako. Ngunit nakmamadaling tumayo si Carmen. Marahil ay natatakot siyang patuloy akong magtanong. Biglang gumalaw ang talangbag sa upuan na nakpatumba sa laman nito sa sahig na may baldosa. Yumuko ako para tulungan siyang pulutin ito, ngunit agad na huminto ang aking kamay. Sa sahig ay may isang blister pack ng pampatay sakit ng bata, isang maliit na karton ng gatas para sa masanggol na may edad 1 hanggang 3 taon, at isang lumang pulang laruang kotse na nawawalan ng gulong. Para akong namatay ang puso. Tiningala ko siya. Para kanino ang mga bagay na ito, Lola Carmen? Para siyang nahuli na gumagawang bawal. Inagaw niya ang blister pack mula sa aking kamay, pinulot ang karton ng gatas at ang laruang kotse. Isinilit muli ang maito sa bag at mahigpit na niyakap sa kanyang dibdib. Wala iyon, may nagbigay lang sa akin. Iniingatan ko lang. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. May nagbibigay sa iyong gamot at gatas para sa mga bata para ingatan mo. Iniwasan niya ang tingin ko.
nanginginig ang kanyang mga balikat. Huwag ka nang magtanong pa, pakiusap. Ang dalawang salitang, pakiusap, na lumabas sa bibig ni Carmen ay nakpatulala sa akin. Ang babaeng dati ay nakpaluhot sa akin sa sala para humingi ng tawad sa pagtapon ng isang mangkok ng sabaw. Ang babaeng minsang nagsabi, hindi ka karapat dapat maging ina. Ngayon ay pinapahina ang boses para magmakaawa sa akin. Ang kanyang pag-ugali ay nagbangon lamang ng malaking katanungan sa aking isip. Isang taong sobrang gutom na kailangan pang mamalimos para makabiling ng sabaw, bakit may dalang gatas para sa mga bata sa kanyang bag? Isang taong walang matirhan, bakit bumibili ng paracetamol para sa isang sanggol at ang lumang laruang kotse na iyon? Bakit mo iniingatan kung walang bata sa paligid? Pakiramdam ko, sa likod ng kanyang gulanit na damit at kawawang anyo, mayroong higit pa sa simpleng kahirapan. Mayroong isang lihim na nakabaon, malalim at ginagamit ni Carmen ang kanyang huling lakas para itago ito. Hindi ko siya pinilit na sumagot. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang banking app. Nang makita ito, nakpanik si Carmen at iwinagayway ang kanyang mga kamay. Ano ang gagawin mo? Tinanong ko ang kanyang account number, patuloy siyang umiling. Hindi na kailangan. Hindi ko gusto ang iyong pera. Tiningnan ko siya. Lumambot ang boses ko, huwag ka nang mamalimos sa palengke, sa kabila ng ating nakaraan. Hindi ko gustong makita kang mamatay sa gutom sa kalsada. Sumara ang kanyang malabi, namula ang kanyang mata, ngunit tumanggi pa rin siya. Hindi ako karapat-dapat sa iyong tulong. Kung karapat-dapat siya o hindi, problema ko iyon, mariin kong sinabi. Ibigay mo sa akin ang iyong account number. Matagal siyang natahimik, marahil dahil sa gutom, pagod, o dahil sa may mas mahalaga, pa sa kanyang puso kaysa sa pride. Sa huli, nanginginig ang boses, idinikta niya sa akin ang isang serye ngang numero, inilipat ko sa kanya ang 1,500 euro. Nang lumabas ang abiso ng matagumpay na transaksyon, tiningnan ni Carmen ang screen ng aking telepono na parabang hindi siya makapaniwala. Ngunit hindi siya mukhang masaya o nakahinga ng maluwag. Sa kabaliktaran, biglang bumaksak ang kanyang maluha. Malabong patak ang dumaloy sa kanyang payat na pisngi. Niyakap niya ang kanyang telang bag habang mahina ang bulong. Ngayon ay may gatas na siya. May gamot na siya. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Malinaw kong narinig ang bawat salita niya. Nahilo ako. Agad akong nagtanong. Sino siya? Nagulat si Carmen na parang kakagising lang mula sa panaginip. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha at umiling. Wala, huwag kang mag-alala. Tiningnan ko siya ng diretsahan. Kakasabi mo lang na may gatas at gamot siya. Kaninong bata iyon? Nakmamadali siyang tumayo at kinuha ang kanyang bag. Kailangan ko nang umalis. Tumayo rin ako. Hindi mo pa rin ako sinasagot. Umurong siya ang isang hakbang. Nanginginig ang boses niya. Ngunit mas matigas. Alba, isipin mo ito bilang isang pakiusap. Natulungan mo na ako, kaya huwag mo na akong sundan. Huwag ka nang magtanong pa. Wala nang kinalaman sa iyo ang nga bagay-bagay nga aking pamilya. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at mabilis na lumakat. Napakabilis kaya hindi siya mukhang ang taong kanina ay gutom at mahina. Nanatili akong tahimik sa bar. Sinundan ng aking mga mata ang kanyang kuba na likod hanggang sa mawala siya sa pintuan. Sa aking puso ay mayroon akong napakalakas na kutob. Kung hahayaan ko siyang umalis ngayon, marahil ay hindi ko malalaman ang katotohanan sa likod ng telang bag na iyon. Nag-iwan ako ng pera sa mesa, kinuha ang aking bag at lumabas. Sa gitna ngang ingay ngang palengke, nakita ko si Carmen na mahigpit na niyayakap ang kanyang bag at lumiko sa isang maliit na eskinita sa likod ng matindahan ng isda. Humugot ako ngang malalim na hininga at palihim siyang sinundan. Sinundan ko si Carmen sa makipot na eskinita sa likod ng palengke. Pinapanatili ang distansya para hindi niya ako mahalata. Ang eskinita ay makipot at mamasa-masa. Sa magkabilang gilid ay may kupas at lumot na pader at ang mga kabel ng kuryente ay nakasabit na parang bahay ng gagamba sa ibabaw ng aking ulo.
Ang amoy ng isda mula sa palengke ay lumulutang pa rin sa hangin, kasama ang amoy ng imburnal na medyo bumabalektat sa aking tiyan. Naglalakad si Charmen mga 20 metro sa harap ko. Kuba ang kanyang likot, ngunit kakatwang mabilis ang kanyang mga hakbang. Habang tinitingnan ko siya, lalo akong nagtataka. Ang babaeng kanina ay nanginginig ng husto kaya't hindi makahawa ang kutsara. Ngayon ay mahigpit na niyayakap ang kanyang talang bag at mabilis na dumadaan sa bawat sulok na parang isang maliit na pagkaantala ay maaring makdulot ng isang kakilakilabot na bagay. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa likuran. Sa tuwing ginagawa niya iyon, mabilis akong nagtatago sa likod ng isang tindahan, isang pader, o nagpapanggap na tumitingin sa aking telepono. Moloko siyang tibok ng puso ko. Matapos maglakat ng ilang sandali, huminto si Carmen sa harap ng isang maliit na botika sa isang sulok. Tumayo ako sa kabilang kalsada. Nagpapanggap na pumipilingang saging sa kariton ng isang naglalako habang hindi lumalayo ang aking tingin sa kanya. Sa pamamagitan ng medyo malabong salamin, nakita ko siyang ipinapakitang blister pack ng gamot sa pharmacist habang mabilis na nagsasalita. Umiling ang pharmacist. Pagkatapos ay kumuha ng bote ng cough syrup at isang kahon ng paracetamol para sa bata at inilagay ang mga ito sa counter. Binuksan ni Carmen ang kanyang bag, kumuhang ilang lukot na pera at binilang ng ilang beses. Sa huli ay inilabas niya ang kanyang telepono. Marahil ay ginagamit ang perang kakalipat ko lang sa kanya para magbayad. Nang makita ko iyon, lalo akong naguluhan. Talagang inaalagaan niya ang isang bata, hindi lang basta iniingatan ang mga gamit ng iba o natakpuan sa kalsada, tulad ng sinabi niya. Ang isang taong nagugutom hanggang sa puntong ang pamamalimos, ngunit sa sandaling may pera, ang unang ginawa ay bumili ng gamot para sa isang maliit na bata. Sino ang batang iyon? Anak ni Ines, ang kanyang pamangkin o isang bata na kanyang pinulot? Dandang tanong ang umikot sa aking ulo, ngunit walang makapagpakalma sa tibok na puso ko. Pagkatapos ang botika, patuloy na naglakat si Charmen at huminto sa isang simpleng bar na may pang-araw-araw na menu sa tabing ng kalsada. Hindi siya kumain, bumili lang siya ng mashed potato at humiling sa may-ari na lagyan ng kaunting mainit na tubig. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang maliit na sari-sari store at bumili ng isang kahon ng formula milk ng parehong uri na nakita ko sa internet noong buntis pa ako. Naalala ko ng perpekto na naktabi pa ako ng listahan ng bagay na kailangan kong bilhin para sa aking anak. Gatas, diaper, bote, stroller. Dati, makita lang ang isang pares ngang medyas ng sanggol ay napapayak na ako sa kaligayahan, ngunit ang lahat ng iyon ay nalibing sa ilalim ng isang malamig na pangungusap. Wala na. Niyakap ni Carmen ang mashed potato, ang kahon ng gatas at ang bag ng gamot sa kanyang dibdib na parang ito ang pinakamahalagang bagay. Patuloy ko siyang sinundan. Ang aking mga hakbang ay lalong bumibigat. Ang aking kutob ay lalong lumalakas. Hindi na lang ito pagiging mausisa, para bang isang hindi nakikitang tali ang humahatak sa akin patungo sa isang katotohanan na sabay kong gustong malaman at kinatatakutan. Sa wakas, lumiko siya sa isang mas malalim na eskinita. Ang lugar na ito ay napakalayo sa mataong palengke sa labas. Ang mga bahay dito ay maliliit at luma. Kalawangin ang mga bakot na bakal at maraming punit na at flyer sa mga pader. Matapos dumaan sa ilang bahay, huminto siya sa harap ng isang mababang bahay, nakatago sa ilalim ng isang lumang magnolia. Puno ng tuyong dahon ang bakuran. Ilang basak na paso ang nakakalat sa isang sulok at ang pintuan na gawa sa kahoy ay napakaluma na halos bumitaw na ang isa sa mga bisagra. Naktaho ako sa labas ng bakot. Mahigpit kong hinawakan ng strap na aking bag nang itula ni Charmen ang pintuan at pumasok sa bakuran. Mula sa loob ngang bahay ay narinig ang pag-ubo ngang isang maliit na bata. Napakahina, napakabanayat. Ngunit malinaw na boses ngang isang bata. Nakfreeze ang buong katawan ko. Nakmamadaling pumasok si Charmen. Nanginginig ang boses niya, ngunit malambing. Leo, bumalik na si Lola. Mahal, huwag kang tumakbo. Hayaan mong pumasok, si Lola. Nang marinig ang pangalang iyon, para akong namatay ang puso.
Leo, imposible. Iyon ang palayaw na ibinigay ko sa aking anak nung nasa sinapupunan ko pa siya. Hindi gaanong nakakaalam niyon, ako lang, si Alvaro, at si Carmen. Nung buntis pa ako, tuwing gabi ay hinihimas ko ang aking tiyan at sinasabi, Leo ni Mama, matulog ka ng mahimbing. Minsan ay tumawa si Alvaro at sinabing masyadong malakas ang pangalan, ngunit gustong-gusto ko iyon. Gustong-gusto ko iyon dahil napakabilis at gaan ng kanyang ngasipa na parang isang maliit na leon na tumatakbo sa loob ng aking sinapupunan. Mula sa loob ng madilim na bahay, lumabas ang isang bata na mga 3 taong gulang, gumagapang. Mas payat siya kaysa sa mga batang kasing edad niya. Ang kanyang buhok ay medyo blonde dahil sa malnutrisyon at siya ay nakasuot ng pangalawang kamay na damit na malaki sa kanya. Niyakap niya ang mga binti ni Carmen na tumingala. Paos ang kanyang boses dahil sa ubo. Lola, gutom ako. Ang dalawang salitang iyon, Lola, ay parang martilyo na tumama sa aking ulo. Napatigil ako sa labas ng gate. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid ko. Hindi ko na narinig ang mga sasakyan sa labas ng eskinita o ang bulong ng hangin sa mga dahon ng magnolia. Hindi ko rin narinig ng malinaw ang sinabi ni Carmen sa bata para pakalmahin ito. Sa sandaling iyon, ang aking mga mata ay nakatingin lang sa mukha ng batang iyon, isang maliit at maputlang mukha, ngunit ang kanyang ilong at noo ay napakapareho sa kay Alvaro kaya't sumakit ang puso ko. At ang kanyang mga mata, ang mga itim at malalim na mata na iyon, ay mukhang sa akin sa isang larawan ng aking pakabata na itinago ng aking ina. Umupo si Carmen, binuksan ang lalayan ng pure, hinipan at pinakain ang bata. Kumain ang bata ng mabilis, ngunit bawat ilang kutsara ay umuubo. Nang ibaba ni Carmen ang kanyang manggas para punasan ang kanyang pawis, nakita ko sa kaliwang pulsong bata ang isang maliit na birthmark na hugis butil ng bigas para akong kinilabutan. Ang dugo sa aking katawan ay tila nagyelo. Ang pamilyang aking ina ay may ganong birthmark. Mayroon ang aking ina, mayroon ako. At nung buntis pa ako ay nagbiro ako minsan kay Alvaro. Sa tingin mo ba ay mama na ngang ating anak ang birthmark ng pamilya ni mama? Umurong ako ng isang hakbang. Halos matisot sa isang ladrilyo, sa sandaling iyon, gumalaw ang bata at ang isang pilak na kuwintas sa kanyang lig ay dumulas palabas ng kanyang kamiseta. Ang maliit na palawit ay napakaraming gasgas. Ngunit makikita ko pa rin ng malinaw ang isang titik na mahina ang pakakaukit dito. Iyon ang kuwintas na binili ko noong 6 na buwan na akong buntis. Ipinaukit ko iyon ng kanyang palayaw, plano kong isuot iyon sa kanyang binyag. Pagkatapos akong sabihan na namatay ang aking anak, hinanap ko siya sa lahat ng dako, ngunit hindi ko siya natakpuan. Si Carmen sa sandaling iyon ay malamig lang na nagsabi, siguro ay hindi sinasadyang itinapon ngang isang nurse o nawala. At naniwala ako sa kanya, tanga ako, naniwala ako sa lahat. Nang hina ang aking nga binti, itinulak ko ang gate at pumasok. Nagulat si Carmen sa ingay ngang gate, lumingon siya, nang makita ako, namutla ang kanyang mukha. Muntik nang malaglag ang pure sa kanyang kamay. Bumaling din sa akin ang bata. Ang kanyang malalaking mata ay tumingin sa akin ng inosente at nagulat. Lumakat pa ako ng ilang hakbang at pagkatapos ay hindi na ako makatayo. Bumaksak ang aking mga tuhod sa bakuran na puno ng tuyong dahon. Walang tigil ang pagtulong aking mga luha. Tiningnan ko ang bata. Tiningnan ko ang birthmark sa kanyang kamay. Tiningnan ko ang pilak na kuwintas sa kanyang lig. Napakahihiyain ng aking lalamunan kaya halos hindi ako makahinga. Sa wakas, nanginginig ang boses, nagtanong ako. Siya ang anak ko, hindi ba? Tiningnan ako ni Carmen na parang nakakita ng multo. Pula ang kanyang mukha, nanginginig ng husto ang kanyang malabi. Nagmamadali siyang niyakap ang bata ng mahigpit. Natakot din si Leo na may hawak na plastik na kutsara sa aking boses. Ang kanyang malalaki at itim na mata ay tumingin sa estranghera na nakaluhod sa bakuran. Lumapit siya sa kanyang lola. Ang kanyang maliit na kamay ay kumapit sa gulanit na damit ng kanyang lola. Gumapang ako palapit sa kanila. Masakit ang aking mga tuhod sa pakalatkat sa lupa, ngunit sa sandaling iyon ay hindi
ako nakaramdam ng sakit. Tiningnan ko lang ang bata, ang pilak na kuwintas, ang birthmark sa kanyang kamay. Nanginginig ang buong katawan ko. Noong taong iyon, hindi namatay ang anak ko, hindi ba? Tanong ko na may basak na boses. Anong ginawa ninyo sa anak ko? Umurong si Carmen. Niyakap ng mas mahigpit ang bata. Alba, kumalma ka muna. Natawa ako. Patuloy ang pagtulong nga luha. Kumalma, Lola. Pinakakalma mo ako. Paano? Sa loob ng 3 taon ay namuhay ako na parang patay. Iniisip na wala na ang anak ko. Sa loob ng 3 taon ay sinisisi ko ang aking sarili. Gabi-gabi ay nanaginip ako na naririnig ko ang pag-iyak ng aking anak. At ngayon ang aking anak ay nakatayo sa harap ko at pinapakalma mo ako. Natakot si Leo at nagsimulang umiyak. Ang kanyang pag-iyak ay parang kutsilyo na humihiwa sa aking puso. Agad akong tumigil sa pagsasalita. Sinusubukang lunukin ang bigat sa aking dibdib. Walang kasalanan ang batang ito. Napakabata pa niya para maintindihan kung bakit labis na nahihirap ang mga matatanda. Iniabot ko ang aking kamay. Ngunit hindi pa rin ako naglakas loob na hawakan siya. Natatakot akong takutin siya. Sa nanginginig na boses, bumulong ako, Leo, Leo ang pangalan mo, hindi ba? Tiningnan akong bata. Kumikinang pa rin ang luha sa kanyang nga mata. Lumingon siya kay Carmen, na parang nagtatanong kung pwede siyang sumagot. Yumuko si Carmen. Ang kanyang maluha ay dumaloy sa manipis na buhok ng bata. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko siyang umiyak ng toto. Hindi isang pag-iyak para manisi o pilitin, kundi isang pag-iyak ng isang kasalanan na napakabigat na hindi na makayanan. Biglang lumuhod si Carmen sa harap ko. Isang kamay ay yakap pa rin si Leo. Ang isa ay nakakapit sa maalikabok na lupa. Anak mo siya, sabi niya, nahihirapan sa pahinga. Anak mo siya at ni Alvaro. Hindi siya namatay noong taong iyon. Nanginginig ang aking mga tainga, bagamat hinala na iyon ngang aking puso, ang marinig ang pag-amin ng direkta mula sa kanya, ay nagpatumba sa aking mundo, inilagay ko ang aking kamay, sa aking dibdib, humihingal. Paulit-ulit na sinasabi ngang aking bibig na parang baliw, hindi siya namatay. Hindi namatay ang anak ko. Umiyak si Carmen. Nang mahulog ka sa hagdanan, nanganak ka ng maaga. Napakahinang bata. Kailangan siyang ilagay sa incubator. Sabing doktor, kung maalagaan ng mabuti, may pag-asa pang mabuhay. Ngunit sa sandaling iyon, gusto na ni Alvaro na hiwalayan ka. Tumingala ako. Gusto na ni Alvaro na hiwalayan ako nun pa. Pinikit ni Carmen ang kanyang nga mata. Ang luha ay dumaloy sa mga kulubot ng kanyang mukha. May relasyon na siya kay Laura. Ayaw babaeng iyon na manatiling nakatali si Alvaro sa kanyang ex-asawa, lalo na kung gagamitin mo ang bata para pigilan siya. Narinig ko ang bawat salita at tila kumulo ang aking dugo. Laura, narinig ko ang pangalang iyon ng malabo pagkatapos ngang aming diborsyo. Sabing gataw, mabilis na nagpakazaulit si Alvaro. Sa sandaling iyong, sobrang gisakit ko para maging importante iyong. Akala ko, kung ang isang lalaki ay hindi natapat para akong namatay at muling nabuhay. Ngunit hindi ko inakala na sa likod ng diborsyong iyon ay mayroong plano na niliha habang nakaratay ako sa kamangang ospital. Nagpatuloy si Carmen sa nanginginig na boses. Natatakot sina Alvaro at Ines na kung malaman mo na buhay pa ang bata, hindi mo pipirmahan ang mapapeles ng diborsyo. Sabi nila, hayaan nating isipin niya na namatay ang bata, sa gayon, iwan niya na lang siya. Sa sandaling iyon, naging bobo rin ako. Akala ko, ang isang lalaking apo ay dugo ng aming pamilya, kaya dapat siyang palakihin ng pamilya ng kanyang ama. Naisip ko rin na mahina ka, na mahirap ang iyong pamilya, na hindi mo kayang mag-alaga ng isang sakitin na bata. Sinampal niya ang kanyang sarili ng malakas. Napakasama ko, Alba, napakasama ko. Hindi ko siya pinigilan. Napakalaking ngalit sa loob ko kaya't naramdaman kong matigas ang aking lalamunan. Naalala ko ang araw na iyon
Naalala ko kung paano umiwas ng tingin si Alvaro sa akin. Naalala ko si Ines na pinipilit akong pirmahan ang mapapeles. Naalala ko si Charmen na malamig na nagsabi na wala na ang aking anak. Bawat fragment ng memorya na masakit na ay biglang naging matalim na kutsilyo na muling bumabaon sa akin. Lumalabas na hindi ang kapalaran ang nag-agaw sa akin ng aking anak. Ang mga taong minsan kong tinawag na asawa. Biyanang babae at hipag ang nag-agaw sa akin ngang aking anak mula sa aking mga bisig. At pagkatapos, ano? Tanong ko. Napakalamingang boses ko kaya naktaka ako sa sarili ko. Kung inagaw ninyo ang aking anak para panatilihin ang apo, bakit ngayon nakatira siya sa sirang bahay na ito? Bakit siya may sakit at hindi ginagamot? Bakit siya kailangang mamalimos? Lalo pang yumuko si Charmen. Sa simula ay dinala namin siya sa bahay, ngunit mahina siya at madalas makasakit. Ang magamot ay mahal, nalugi ang negosyo ni Alvaro, dumami ang kanyang mga utang. Si Laura ay hayagang kinamumuhian siya. Sabi niya ang bata ay isang tinik. Ang anino mo na naiwan pa sa bahay. Nahirapan sa pahinga si Charmen at nagpatuloy. Minsan pa nga ay nagmungkahi si Ines na dalhin siya sa ampunan para walang problema. Sabi niya, bakit pa aalagaan ang isang may sakit na bata, hindi pa nga sigurado kung mabubuhay, sayang lang ang pera. Tiningnan ko ang anak ko. Masakit ang puso ko na parang pinipiga. Ang batang dapat ay yakap ng kanyang ina, pinalaki ng may pagmamahal, ay itinuring na pasanin ng kanyang sariling ama at tiyahin. Tinakpan ko ang aking bibig. Pinipihilan ang pahikbi. Nakpatuloy si Carmen. Noon ko lang napaktanto na nahkamali ako. Inagaw ko siya sa kanyang ina at pagkatapos ay hindi ko siya naprotektahan. Isang gabi narinig ko si Alvaro na sinasabi kay Laura na kung walang gustong umampon sa kanya, dalhin ang bata palayo. Ang mahalaga ay hindi na siya makabalik. Sobrang takot ako kaya ng gabing iyon din. Kinuha ko siya. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang likot ng kanyang nanginginih na kamay. Mahigit 1 taon na iyon, hindi ako naglakaslop na gamitin ang aking tunay na pagkakakilanlan. Hindi ako naglakaslop na bumalik sa aking bayan. Hindi ako naglakaslop na pumunta sa isang malaking ospital. Natatakot ako na baka mahanap nila ako at agawin ulit siya sa akin. Tiningnan ko ang lumang bahay, ang malamig na pure at ang bag ng gamot sa beranda. Biglang, lahat ay naging napakasakit. Nagkamali si Carmen, isang pagkakamali na hindi madaling mapatawad. Ngunit sa sandaling ito ay ginamit niya ang natitirang bahagi ng kanyang sirang buhay para panatilihing buhay ang aking anak. Hindi ko alam kung kamumuhian ko muna siya o pasasalamatan. Parahong damdamen ang naklalaban sa loob ko. Bumaling ako kay Leo, sinusubukang having pinakamahinahon ang aking boses. Leo, sandali lang, halika sa tita. Pwede, tiningnan akong bata. Nanginginig na tumango si Charmen. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ang kanyang malilit at payat na binti ay nakpapayak sa akin. Nang malapit na siya, lumuhot ako at marahang hinawakan ang kanyang piski. Mainit ang kanyang balat dahil sa lagnat. Hindi ko na kaya. Hinila ko siya sa aking mga bisik. Ang amoy ngang pawis ng bata, gamot, at maasim na gatas sa kanyang damit ay pumuno sa aking ilong. Mahigpit ko siyang niyakap. Binasangang luha ang kanyang balikat. Sa simula, matigas si Leo, nagtataka. Ngunit pagkatapos, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang maliit na kamay sa aking balikat. Sapat na ang galaw na iyon para durugin ang aking puso sa libu-libong piraso. Tumingala ako kay Charmen. Nanginginig ang boses ko, ngunit bawat salita ay malinaw at malamig. Simula ngayon, wala nang magtatago sa anak ko, wala nang magdedesisyon para sa kanya. At ang mga taong kumuha sa kanya ay pagbabayaran ko. Akala ko nawala ang anak ko 3 taon na ang nakakaraan. Hindi ko inakala na ang makumuha sa kanya ay ang mataong minsan kong tinawag na pamilya. Niyakap ko ng mahigpit si Leo. Matagal kaya nangangalay ang aking mabraso,
ngunit hindi pa rin ako naglakasloop na bitawan siya, napakabragil niya. Mainit ang kanyang katawan dahil sa laknat, mabigat ang tuno ng kanyang pahinga na parang may humaharang sa kanyang dibdib. Ipinatong ko ang aking pisngi sa kanyang manipis na buhok, umiyak habang ipinangangako ko sa sarili ko, kahit bumaksak ang langit, ngayong gabi ay kailangan kong ilabas siya sa bahay na ito. Lola, inihanda ko na ang ilang gamit ni Leo, iuwi ko na siya ngayon, sabi ko, sinusubukang, panatilihing kalmado, ang aking boses. Nagulat si Carmen, na nakaupo sa sahig, at tumingala, hindi, Alba, huwag kang umalis, ngayon ay lumiko ako at tinitigan siya. Bakit hindi? Natakpuan ko ang anak ko. Gusto mo pa ba siyang itago dito hanggang kailan? Umiling siya. Nanginginig ang kanyang makamay na kumapit sa kanyang damit. Hindi ko na siya gustong itago pa, ngunit delikado si Alvaro. Kung malaman niya na natakpuan mo si Leo, hindi siya mananahimik. Malamig akong natawa. Anong karapatan niya? Sinungalingan niya ako na namatay ang anak ko. Inagaw niya ang anak ko sa loob ng 3 taon. Ngayon ay kukunin ko na siya. Sino ang maglalakas loob na pigilan ako? Tumingin si Carmen sa gate na may takot na takot. Hindi mo alam kung ano siya ngayon. Hindi na siya ang Alvaro noon. Marami siyang utang. Siya ay marahas. Hindi mabuting tao ang kanyang makaibigan. Kung malaman niya na nandito si Leo. Hindi pa siya tapos magsalita nang mula sa dulo nga, eskinita ay narinig ang tunog ng motorsiklo na biglang huminto, na sinundan ng sigaw ng isang lalaki na umalingaw-ngaw hanggang sa bakuran. Matanda, buksan mo ang pinto. Namutla ang mukha ni Carmen na parang kandila. Ang mangkok ng pure sa beranda ay natamaan niya at nabasak sa sahig. Ang puting pure ay tumapon sa mga tuyong dahon. Nahutal siya, dumating na siya. Instinctively, niyakap ko nang mahigpit si Leo. Natakot din ang bata sa siga. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa aking lig. Nanginginig ang kanyang katawan. Naramdaman ko ang kanyang takot na pamilyar na parang madalas niyang naririnig ang boses na iyon sa kanyang nga bangungot. Sinipa ang pintuan ng gate ng malakas. Unang pumasok si Alvaro. Gusot ang kanyang kamiseta. Ang kanyang mukha ay nakpakita ngang pinipigil ang galit. Sa likod niya ay si Ines, ang aking dating hipak, na may dati niyang mayabang na pag-ugali. Tanging ngayon ay mas malamig at kalkulado ang kanyang mukha. Sa likod nila ay may 2 lalaking may tattoo. Ang isa ay may hawak na sigarilong may sindi. Ang isa naman ay tumingin sa buong bahay. Nang makita ako, nanlaki ang nga mata ni Ines at itinuro ako. Maling multo, sinundan mo ba ang nanay ko dito? Tiningnan ko siya. Ang lahat ng putsalup ng nakaraang 3 taon ay bumara sa aking lalamunan. Ngunit bago ako makasagot, tiningnan ni Alvaro ang bata sa aking mabisik. Natahimik siya sandali. Ang kanyang mamata ay nakpakitangang, pagtataka at pagkatapos ay mabilis na naging malamig. Ibigay mo sa akin ang batang iyan. Ang ilang salita lang na iyon ay nagpadurok sa aking puso. Walang paliwanag, walang pahinging tawat, walang ni katiting na pagsisisi sa harap ngang babaeng minsang niloko niya hanggang sa mawala ang kanyang anak. Niyakap ko nang mas mahigpit si Leo. Lumabas ang aking mga salita na nangingini, ngunit malinaw. Sinabi ninyo na namatay ang anak ko. Sinungaling kayo. Niloko ninyo ako sa loob ng 3 taon. Ngumiti si Alvaro nang may pagamak. Huwag kang magdrama. Hindi mahalaga kung kanino siya nakatira. Ang mahalaga ay wala kang karapatang maging ina niya. Nagulat ako. Anong sinasabi mo? Lumakat siyang isang hakbang. Banta ang kanyang boses. 3 taon na ang nakalipas. Ikaw mismo ang pumirma sa dokumento ngeng pagtalikot sa kustodiya at ngayon gusto mong maging isang mabuting ina muli. Huli na, Alba. Napatigil ako. Hindi ko kailanman pinirmahan ang ganong papel. Tumawa si Ines nang may pagamak. Naglabas siyang tumpok ng mga photocopy mula sa kanyang bag at inihagis sa akin. Nakalalatag ang mga papel sa bakuran. Yumuko ako para tingnan ang mga ito.
Naramdaman ko ang matinding lamig sa buong katawan ko. Sa mga papel na iyon ay may deklarasyon ng pagtalikod sa kustodiya ng isang anak. Sa ilalim nito ay ang aking pirma. Ang stroke ay maguluat ng hinghinih. Eksaktong kapareho na aking pirma sa mapaples na diborsyo. Bigla kong naalala ang nakahiga sa ospital. Malabo ang isip ko dahil sa gamot. Ibinigay sa akin ni Ines ang mga papeles at pinilit. Pirmahan mo. Manugang, ito ay para lang sa mga papeles nga, ospital, pirmahan mo nang mabilis para matapos na tayo. Lumalabas na habang ako ay sobrang sakit na hindi ko alam kung buhay ako o patay, nilinlang nila ako, tumingala ako. Malabo ang aking paningin dahil sa galit, hindi kayo tao. Nawalan ng pasensya si Alvaro. Humaling siya sa dalawang lalaki sa likod niya, dalhin ang bata sa kotse. Isang lalaking may tattoo ang lumakat, ang kanyang magaspang na kamay ay iniabot kay Leo. Sumiga ang bata sa takot, niyakap ng mahigpit ang aking lig. Mama, huwag mo akong iwanan. Mama, ang dalawang unang salita na iyon, Mama, ay nakpablang sa aking isip. Hindi ko na naisip ang iba pa. Nang lumapit ang lalaki, kinuha ko ang isang kahoy na upuan na nasa tabi ngang branda at buong lakas na ipinukpok sa kanyang braso. Sumigaw siya sa sakit at umurong. Sumigaw si Ines. Bali, paano ka naglakasloop na saktan ang manggataw? Niyakap ko ang aking anak at umurong patungo sa pintuan. Ang aking mga mata ay nakatingin ng matalim kay Alvaro. Kung sino man ang humawak sa anak ko, makikita niya ako. Nang susugot na sana ang isa pang lalaki, biglang humarang si Carmen sa harap ko. Nanginginig ang kanyang payat na katawan, ngunit ang kanyang boses ay paos at malakas. Kung maglakasloop kang hawakan ulit siya, mamamatay ako dito mismo, sa harap ng bahay na ito. Galit na tiningnan siya ni Alvaro. Nababaliw ka na, Mama. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nag-alaga sa iyo sa lahat ng panahong ito? Umiyak si Carmen, ngunit patuloy niyang inuunat ang kanyang mabisik. Ipinanganak kita, ngunit hindi ko ipinanganak ang isang demonyo na tulad mo. Ang batang iyon ay anak ni Alba. Ibalik mo siya sa kanyang ina. Namula ang mukha ni Alvaro sa galit. Walang pag-aatubili, lumakat siya at malakas na sinampal ang kanyang ina. Bumaksak si Carmen sa sahig at tumama ang kanyang ulo sa sulok ng branda. Dugo ang lumabas sa kanyang noo. Sumigaw si Leo. Samantala, napatigil ako. Yakap ang aking anak at tiningnan ang lalaking minsan kong naging asawa na may tinging kahit sa akin ay tila malamig. Sa sandaling iyon ay napagtanto ko ang isang bagay. Si Alvaro ay hindi lamang taksil, hindi lamang siya sakim, hindi lamang siya duwag. Ang lalaki sa harap ko ay nawalan ng lahat ng sangkatauhan. Pagkabagsak pa lang ni Carmen, nagsimulang umubo ng malakas si Leo sa aking manggabisik. Sa simula ay tuyong ubo. Ngunit mabilis itong naging matagal na ubo hanggang sa maksimulang manginig ang buong katawan niya. Hinimas ko ang kanyang likod, paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan. Leo, anong nangyayari sa iyo? Mahal? Tumingin ka sa akin? Sinubukan ng bata na tumingala. Naging asul ang kanyang malabi, nanlalabo ang kanyang mamata, na parang hindi na niya ako nakikilala, nataranta ako. Patuloy na sumisigaw si Alvaro sa harap ko na ibigay ko sa kanya ang bata. Patuloy akong iniinsulto ni Ines. Ngunit lahat ng ingay na iyon ay tila malayo. Sa aking mamata ay ang maputlang mukha lang ni Leo. Ibinuka niya ang kanyang bibig na sinusubukang huminga. Ang kanyang maliit na kamay ay kumapit sa aking damit at pagkatapos ay dahan-dahang lumuwag. Ang kanyang ulo ay bumaksak sa aking balikat. Leo. Ang aking sigaw ay pumunit sa katahimikan ng bakuran. Binuhat ko siya at tumakbo patungo sa gate nang hindi na makapag-isip ng iba pa. Sinubukan ni Alvaro na hawakan ang aking braso. Ngunit malakas akong pumiglas, sumisigaw na parang bali. Bitawan mo ako. Namamatay ang anak mo. Ano pa ang gusto mong agawin sa kanya? Natahimik siya sandali. Ngunit ang kanyang mamata ay hindi nagpakita ngang kalungkutan ng isang ama, tanging pagkayamot.
na parabang sinirang ang pagkahilong ng bata ang kanyang maplano. Binuhat ko si Leo at tumakbo hanggang sa dulong eskinita. Nanginginig ang aking makamay habang pinipindot ang button para mag-book ng taxi sa app. Sa kabutihang palad, kakababa lang isang pasahero mula sa taxi malapit doon. Agad kong binuksan ang pintuan. Paos ang aking boses. Manong, sa pinakamalapit na ospital. Dali, pakiusap. Nahimatay ang anak ko. Nakita ngang taksista ang maputlang mukha ngang aking anak at pinindot ang akselerator. Sa pamamagitan ng rearview mirror, nakita ko si Charmen na tumatakbo, gumagapang, na may isang kamay sa kanyang duguan na nu. Agad kong binuksan ang pintuan at pinapasok siya. Samantala, naiwan si Alvaro. Malungkot ang kanyang mukha. Nakadikit ang telepono sa kanyang tainga na parabang may tinatawagan siya. Sa buong biyahe papuntang ospital ay niyakap ko si Leo na tinatawag ang kanyang pangalan. Leo, naririnig mo ba ako? Si mama ito. Huwag kang matulog, mahal. Pakiusap, huwag kang matulog. Si Charman, sa tabi ko, ay tahimik na umiyak. Hindi huminto ang kanyang miyakamay sa pagdarasal. Hindi ko pa nararamdaman ang ganoong kahabang biyahe. Bawat segundo ay parang kutsilyo na humihiwa sa aking puso. Pagdating sa ospital, binuhat ko ang aking anak at tumakbo sa emergency room. Agad siyang dinalangam ng doktor sa isang stretcher at ipinasok sa loop. Tumakbo ako sa likod nila hanggang sa pintuan, ngunit pinigilan akong isang nurse. Ang pamilya ay dapat maghintay sa labas. Hinawakan ko ang kanyang braso na halos nagmamakaawa. Pakiusap, iligtas ninyo ang aking anak. 3 taong gulang pa lang siya. Pakiusap, iligtas ninyo siya. Tiningnan akong nurse ng malumanay, ngunit matatag. Lola, kumalma po kayo. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Sumara ang pintuan ng emergency room sa harap ko. Napatigil ako sandali at pagkatapos ay bumaksak sa isang upuan. Lahat ng aking lakas ay tila nawala. Nakatayo si Carmen sa tabi ko. Ang dugo sa kanyang noo ay tuyo na, ngunit hindi niya pinansin iyon. Hindi siya huminto sa pagtingin sa pintuan. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ang pangalan ng kanyang apo. Mga kalahating oras pagkatapos ay lumabas ang isang doktor. Tumayo akong bigla. Doktor, kumusta ang anak ko? Inalis ng doktor ang kanyang maskara. Seryoso ang kanyang boses. May mga pahiwatig ng congenital heart disease. Abnormal ang kanyang ritmo, ne puso at mahina. Rin ang kanyang baga dahil sa matagal na impeksyon. Sa ganitong kondisyon, kailangan niya ng mas maraming pagsusuri at malamang na kailangan siyang operahan agad. Nakinig ako ng walang laman ang isip. Congenital heart disease. Bakit? Bakit hindi nila ginamot nun pa? Tiningnan ako ng doktor ng may pagtataka. Hindi bago ang sakit na ito. Kung nasuri siya mula pagkabata, sigurado na ginamot na siya. Hindi alam ngang pamilya. Lumingon ako kay Charmen. Yumuko siya, nanginginig ang kanyang ngabalikat. Mahigpit kong kinuyom ang aking makamao kaya't bumaon ang aking makuko sa aking mapalat. Lola, sabihin mo sa akin, bakit napakalubhang ang sakit ng anak ko at hindi nila ginamot? Umiyak si Carmen. Dinala ko siya sa isang maliit na klinika ng ilang beses. Sabi nila kailangan siyang i-refer sa isang malaking ospital na kailangan niya ng maraming pagsusuri na marahil ay kailangan siyang operahan ngunit wala akong pera. Tiningnan ko siya, nakbara ang lalamunan ko at si Alvaro, siya ang kanyang ama. Naglabas si Charmen ng isang mapait na tawa, dumaloy ang luha sa kanyang mukha. Sabi niya, bakit pagagamutin? Sayang lang ang pera. Sabi niya, kahit mabuhay, gastos lang siya. Umurong akong isang, hakbang na parang nakamali, akong dinig. Anong sabi mo, Lola? Tinakpan ni Charmen ang kanyang mukha habang umiyak. Totoo nga ang sinabi niya. Sabi niya mahina ang bata, na ang pag-alaga sa kanyang isang araw ay sayang lang sa gastos. Kung hindi dahil, bigla siyang huminto na parang may nakaligtaan siya. Tiningnan ko siya ng matalim, dahil ano,
Iniwasan ako ngang tingin ni Carmen. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi ko siya pinakawalan. Hinawakan ko siya sa balikat ng matata. Naging malamig ang boses ko. Narito ka na. Sabihin mo ang lahat. Hindi minahal ni Alvaro ang anak ko. Hindi ba? Nangingini. Tiningala niya ako. Pagkatapos ngang ilang sandali, sa wakas ay nagsalita siya. Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Bago mamatay ang ama ni Alvaro, nag-iwan siyang isang halagang pera at ang malaking bahay para sa unang lalaking apo ng aming pamilya. Ang kabuwang halaga ay halos 2 milyong euro. Napatigil ako. Nagpatuloy si Carmen sa nanginginig na boses. Sa kanyang testamento ay malinaw na nakasulat, dapat manatiling buhay ang bata hanggang sa edad na 5 taon. Pagkatapos lamang nito, ang legal na tagapag-alaga ang makakapag-asikaso ng dokumento para matanggap ang mana sa kanyang pangalan. 3 taong gulang pa lang si Leo, may 2 taon pa. Naramdaman ko ang lamig na bumaba sa aking gulugot. Ang mapirasong ang puzzle sa aking ulo ay nagsimulang makaisa ng malupit. Hindi pinigilan ni Alvaro ang aking anak dahil sa pagmamahal ng isang ama. Pinigilan niya ito na parang nagtatago ng tiket sa loto na naghihintay ang araw ng draw. Nagtanong ako sa boses na halos hindi ko makilala, kaya hindi niya gustong bitawan ang bata, ngunit ayaw din niyang gamutin ito. Tumango si Carmen. Patuloy ang pagtulong nga luha. Sinabi ni Ines sa kanya ng ilang beses na iwanan siya sa ampunan para walang problema. Ngunit ayaw ni Alvaro. Sabi niya kailangan pa niyang mabuhay ang batangang 2 taon pa, umiyak si Carmen. Minsan narinig ko siyang sinasabi kay Laura sa sala, magtiis ka at alagaan mo siyang 2 taon pa. Pagdating natin ng bahay at pera, pwede na natin siyang itapon kung saan natin gusto. Naramdaman kong lumabo ang aking paningin. Mahigpit kong kinuyom ang aking mga kamao kaya't dumugo ang mga ito nang hindi ko namalayan. Akala ko malupit si Alvaro dahil sa pagtataksil sa akin, sa pagtatago ang aking anak, ngunit sa sandaling ito ko lang naintindihan na walang hangganan ang kanyang kalupitan. Hindi niya itinuring si Leo bilang isang anak, itinuring niya itong asset na hindi pa due. Bumukas ang pinto ng emergency room. Naglabas ang isang nurse ng stretcher ni Leo. May maliit siyang oxygen kanula sa muka, nakahiga siya ng tahimik. Maputla ang kanyang mukha. Basa ang kanyang mapilik mata mula sa luha na hindi patuyo. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang maliit at malamig na kamay. Dumaloy ang aking luha sa likod ng kanyang mainit na kamay. Yumuko ako at bumulong, patawarin mo ako, Mama, mahal. Late na dumating si Mama, ngunit pagkatapos ngang paumanhin na iyon, hindi na lang sakit ang puno nga aking puso. May iba pang nasusunok, mas mainit at matalim kaysa sa anupamang bagay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, talagang gusto kong pagbayarin ang isang tao sa kanyang mga pagkakamali hanggang sa huli, hindi para sa paghihiganti para sa aking sarili, kundi dahil naglakas loob siyang gawing kasangkapan ang aking sariling anak para kumita ng pera. Ngayong gabi ang ospital ay napakatahimik na naririnig ko ang tunog nga medikal na makina na regular na tumitibok sa tabi ng kama ni Leo. Dinala siya sa isang observation room. May IV drip pa rin ang kanyang kamay. May maliit na oxygen cannula sa kanyang ilong. Hindi siya nakatulog ng maayos. Paminsan-minsan ay kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang maliit na kamay ay kumuyom na parang natatakot sa isang bagay sa kanyang mapanaginip. Umupo ako sa tabi niya, isang kamay na hawak ang kanya. Ang isa ay sa aking dibdib para ipaalala sa akin na manatiling kalmado. Nakaupo si Carmen sa isang upuan malapit sa bintana. Nakabalot na ang sugat sa kanyang noo, ngunit maputla pa rin ang kanyang mukha. Mula nang tanungin ko siya tungkol kay Alvaro na nagpapanatili kay Leo para sa mana, halos hindi na siya nagsalita. Marahil ay hindi rin niya matanggap ang katotohanan na ang anak na minsan niyang ipinagtanggol hanggang kamatayan ay naging isang taong kayang kalkulahin ang halaga ng kanyang sariling dugo na parang paninda. Halos salas, uno-uno en gabi, ang dahan-dahang bumukas ang pintong kwarto. Agad akong tumingala.
May pumasok na babae na may sombrero at maskara na halos takpan ang buong mukha niya. Ang kanyang figura ay nagpadamangang bigat sa aking dibdib dahil lang sa kanyang mga mata at sabag na dala niya. Agad ko siyang nakilala. Si Laura, ang babaeng umagaw sa aking kasal at ngayon ay bagong asawa ni Alvaro. Tumayo ako at kinumutan si Leo. Malamig ang boses ko. Anong ginagawa mo rito? Pinadala ka ba ni Alvaro para agawin ang anak ko? Huminto si Laura sa pintuan. Tiningnan ako at pagkatapos ay tiningnan ang bata sa kama. Ang kanyang mga mata sa likod ng maskara ay tila namumula at pagod. Napakalayo sa mayabang na larawan na naisip ko. Tumayo rin si Carmen, nagbago ang kanyang mukha. Paano ka naglakas loop na pumunta rito? Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatulala sa amin ni Carmen. Inalis ni Laura ang kanyang maskara at biglang lumuhod sa sahig ng kwarto. Nanginginig ang kanyang mga kamay na hawak ang kanyang bag. Dumaloy ang luha sa kanyang muha. Lola Alba, pakiusap, iligtas ninyo ako at ang aking anak. Hindi ko na kaya. Natahimik ako. Hindi lumapit para tulungan siyang tumayo o sumagot agad. Sa harap ko ay ang taong sumira sa aking pamilya, ngunit ang kanyang kasalukuyang hitsura ay mas katulad ng isang hayop na na-corner. Mapait akong natawa. Paos ang boses ko dahil sa pagod. Iligtas ka. Alam mo ba kung sino ang kailangang iligtas nun? Ako at ang anak ko. Nasaan ka nun? Yumuko si Laura. Nanginginig ang kanyang mabalikat. Alam ko, Lola. Alam kong hindi ako karapat-dapat na magmakaawa. Ngunit ngayon, bukod sa iyo, hindi ko alam kung sino pa ang pupuntahan. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang manggas. Sa ilalim ng puti at malamig na ilaw nga ospital. Nakita ko ang mapasa sa kanyang braso, ang ilan ay dilaw na at ang iba ay asul-itim pa rin na kumakalat mula sa pulso hanggang sa siko. Tinakpan ni Carmen ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Diyos ko. Naglabas si Laura ngang malungkot na tawa. Nagulat ka, Lola. Sinusuntok ako ngang anak mo na parang pang-araw-araw na tinapay. Kung uminom siya, sinusuntok niya ako. Kung natatalo sila sa laro, sinusuntok niya ako. Kung kailangan niya ngang pera, sinusuntok niya rin ako. Minsan nilaknat ako. Gayunpaman, kinalatkat niya ako sa buhok hanggang sa sahig dahil lang sa ayaw kong ibigay ang aking credit card. Natahimik ang silid. Tiningnan ko ang makapasa. Hindi agad nakaramdam ngang awa ang aking puso, ngunit hindi ko rin pwedeng makunwari na hindi ko sila nakikita. Ikinuwento ni Laura na pagkatapos ng kasal, unti-unting ipinakita ni Alvaro ang kanyang tunay na pagkatao. Sa simula ay pinapakiramdaman pa rin niya ako, nanganggakong status, bahay, at pera, ngunit ilang buwan lang pagkatapos ay bumagsak ang kanyang negosyo. Nagsimula siyang maksugal. Hindi nabayaran ang malumang utang at nakdakdak pa siyang mabago. Dumating ang mga kolektor sa bahay, binantaan siya sa pamamagitan ng mamensahe, hinarang pa nga siya sa harap ng opisina. Pinilit niya akong pumirma ng mga promissory note, sabi ni Laura na halos hikain sa pag-iyak. Kung ayaw ko, sinasaktan niya ako. Kapag napirmahan na, kukunin niya ang lahat ng pera. Niyakap ko ang gilid ng kama. Kaya dumating ka rito para magreklamo. Iyan ang iyong pinili. Tanggapin mo. Tumangala si Laura. Punong luha ang kanyang mamata. Kung kailangan ko lang itong tanggapin mag-isa, hindi mahalaga. Ngunit paano ang aking anak? Natahimik ako. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Nun ko lang napansin na sa ilalim ng kanyang maluwak na damit ay lumaki na ang kanyang tiyan. Buntis ako 5 buwan, sabi ni Laura sa nanginginig na boses. Tila nagyelo ang kapaligiran sa silid, bumaksak si Carmen sa upuan. Lumunok si Laura at nagpatuloy. Kapon sa ultrasound, sinabi ng doktor na marahil ay babae. Narinig iyon ni Alvaro at agad na binasak ang isang baso sa sala. Tinuro niya ako sa mukha at sinabi, kung ang batang ito ay babae, ibebenta ko rin siya. Hindi kailangan ng bahay na ito nga walang silbi. Kinilabutan ako.
Hindi lang malupit ang pangungusap na iyon, kundi napakapamilyar din. Dati, itinuturing din ako ngang pamilya ni Alvaro na isang bahaybata na dapat manganak ngang lalaking apo. Ngayon, ang babaeng umagaw sa aking lugar ay nararanasan ang parehong impyerno. Ang pagkakaiba ay mas nakatakot, si Alvaro ngayon. Nanginginig na binuksan ni Laura ang kanyang bag, kumuhang isang maliit na USB memory at inilagay sa mesa. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin, Lola. Narito ang isang recording mula sa security camera na palihim kong kinopya mula sa sala. Nag-uusap si Alvaro sa makolektor. Pinag-usapan niya ang kanyang maplano pagkatapos makuha ang pera mula sa mana ni Leo, na ibebenta niya ang bata sa isang network sa hangganan. Sabi niya, ang pag-alaga sa kanyang isang araw pa ay sayang lang sa pagkain. Umiyak ng malakas si Carmen. Samantala, tila nagyelo ang dugo sa aking katawan. Tiningnan ko ang maliit na USB memory sa mesa, ngunit parang nakakakita ako ngang isang time bomb na maaring sumabog sa huling bakas ng sangkatauhan sa pamilyang iyon. Seryoso ka ba? Tanong ko sa malamig na boses. Mabilis na tumango si Laura. Kung magsinungaling ako, hindi ako mamatay ng mapayapa. Nagkamali ako. Inagaw ko ang asawa mo. Lola, akala ko, sa pagtalo sa iyo, magiging masaya ang aking buhay, ngunit hindi ko pwedeng hayaan na saktan pa niya ang nga bata. Hindi ko kaya. Kinuha ko ang USB memory. Malamig ang aking mga kamay. Sa aking ulo ay inilarawan ko ang mukha ni Leo na nakahiga sa kama, ang kanyang mahinang pahinga at ang birthmark sa kanyang pulso. Hindi lang gusto ni Alvaro na kunin ang kanyang pera, kundi naghahanda rin siyang itapon ang aking anak na parang isang gamit na bagay. Tiningnan ko si Laura, tiningnan ko si Carmen at pagkatapos ay tiningnan ko ang aking anak. Sa pagkakataong ito alam kong hindi ko lang pwedeng umiyak, hindi ko lang pwedeng tumakas. Para iligtas si Leo, kailangan kong ilabas sa liwanag ang demonyong iyon. Ikonekta ko ang USB memory sa lumang laptop na hiniram ko sa nursing station, sumindi ang screen. Nagpapakita ngang iba't ibang folder ngang video. Nakatayo si Laura sa tabi ko, pinipilipit ang kanyang makamay. Umupo si Carmen malapit sa kama ni Leo. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang tulok na apo. Walang nagsasalita. Ngunit sa maliit na silid na iyon ay naririnig ko ang mabigat na pahinga ngang bawat isa. Binuksan ko ang unang video. Medyo malabo ang larawan, nakunan mula sa anggulo ngang isang sapatero sa sala, ngunit sapat na malinaw para makita si Alvaro na nakaupo sa sofa sa harap ngang ilang kakaibang lalaki. Sa mesa ay may ngalatang beer, isang ashtray na puno nga upos ngang sigarilyo at isang tumpo nga papel. Malinaw na narinig ang boses ni Alvaro, paos dahil sa kalasingan, ngunit ang kanyang kalupitan ay nanunuot. Kapag nakuha na natin ang pera, ilabas ninyo ang bata, itapon ninyo sa kabilang hangganan, may mag-aasikaso sa kanya. Ang mahalaga ay hindi na siya makabalik. Nanginginig ng husto ang aking kamay kaya't muntik nang mahulog ang laptop. Marahang humikbi si Carmen at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Yumuko si Laura. Dumaloy ang kanyang ngaluha. Muli kong ipinatuktok ang video. Ang isang pirma nun ay sapat na para patahimikin siya. Nang marinig iyon, lumabo ang aking paningin. Lumalabas na sa kanilang paningin ang aking buhay, ang aking anak, at ang aking paghihirap. Ay, walang iba, kundi isang murang laro. Isinara ko ang laptop at matagal na nanatiling tahimik. Bumulong si Laura. Dalhin mo ito sa pulisya, Lola. Ako ang magiging testigo. Tiningnan ko siya at pagkatapos ay tiningnan ko ang USB memory sa aking kamay, hindi sapat. Nagulat si Laura. Paano naging hindi sapat? Malinalaw na sinasabi niya. Umiling ako. Paus ang boses ko, ngunit mas malinaw kaysa kailanman. Sasabihin niya na lasing siya at nagsasalita lang ng walang katuturan. Sasabihin niya na edited ang video. Aalagaan kaniya na nag-imbentong kwento dahil sa selos at paghihiganti. Sa isang taong tulad ni Alvaro, sapat na ang isang maliit na puwang para makatakas siya. Natahimik si Laura.
Siguro alam niya na tama ako. Hindi bobo si Alvaro. Malupit siya. Ngunit alam din niya kung paano umiwas sa problema. Ibinaba ko ang USB memory. Malamig na lumabas ang aking mga salita. Gusto kong sabihin niya ulit ang mga salitang iyon kapag siya ay lubos na matino. Gusto kong mahulog siya sa bitag na akala niya ay siya mismo ang nahanda. Tiningala ako ni Carmen. Ipinakita ngang kanyang mamata ang takot at pag-alala. Alba, anong gagawin mo? Tiningnan ko si Leo na natutulog. Ang kanyang maliit na kamay ay nakapatong sa kanyang dibdib na mahina ang pagtaas at pagbaba. Sasabihin ko kay Alvaro na natatakot ako, na kailangan kong pera at naibibigay ko si Leo sa kanya kung bibigyan niya akong bahagyang pera. Umiling si Carmen na nataranta. Delikado siya. Nababaliw na siya. Baka saktan ka niya. Mahina akong sumagot. Minsan ay nawala ang anak ko dahil sa pagtitiwala sa maling tao. Sa pagkakataong ito, gaano man siya delikado, kailangan kong makamit ang hustisya para sa kanya. Pinunasan ni Laura ang kanyang luha at dahan-dahang tumayo. Babalik na ako sa bahay. Tiningnan ko siya. Nagpatuloy siya sa nanginginig na boses, ngunit matatag. Magpapanggap akong umiyak at hihingi ng tawad sa kanya. Sasabihin ko sa kanya na umalis ako dahil sa takot. Ngunit pagkatapos ay nakita-kita. Sasabihin ko sa kanya na nahihirap ka sa pera, na kung bibigyan ka niyang pera, handa kang pirmahan ang pagtalikod sa kustodiya ni Leo. Tiningnan ko siya ng matagal. Ang babae sa harap ko ang sanhing pakawasak ng aking pamilya, ngunit ngayon ay kinorner din siyang parehong demonyo. Hindi ko siya pinatawad, hindi pa man lang, ngunit kailangan ko siya. Kaya mo ba? Tanong ko. Inilagay ni Laura ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang kanyang mata ay nagpakita ng pinagalong determinasyon at takot. Para sa anak ko, kailangan kong kaya. Kinaumagahan, bumalik si Laura sa bahay ni Alvaro. Bago umalis, binigyan niya ako ng numero enye telepono na kaibigan niya, isang investigative journalist na nagnanggalang Alex. Sabi niya, tinulungan ni Alex ang ilang babaeng biktima nga karahasan sa tahanan na makakalap ng ebidensya. Padadalhan kita nga lokasyon mamaya. Kung may mangyari, malalaman niya kung sino ang dapat iulat. Tumango ako at isinabi ang numero. Bukod parito, palihim akong nahandangang reserbang telepono, powerbank, at lumang social media account. Kung maglakas loob si Alvaro na gumawa nga anuman, ipapakita ko sa lahat ang kanyang tunay na mukha. Kinagabihan, nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Alvaro. Alba, kalimutan na natin ang nakaraan. Pagkatapos ang lahat, mag-asawa tayo. Alam kong nahihirapan ka, ngunit hindi mo rin makakayang alagaan ang batang iyon. Binasa ko iyon at muling sumiklap ang aking galit. Ngayon ay nakpapanggap na siyang mabait. Malalim akong huminga, pilit kong sinagot ng dahan-dahan. Kung gusto mong mag-usap, magsalita ka ng malinaw. Wala na akong lakas para makipag-away pa. Kung talagang gusto mong ayusin ito ng maayos, sabihin mo sa akin ang iyong mga kondisyon. Halos agad siyang sumagot. Makita tayo sa lumang bahay nga nay ko. Tahimik doon, walang nakakalam. Dadalhin ko ang mga papeles at pera. Dalhin mo ang bata. Hahayaan kitang umalis ng mapayapa. Tiningnan ko ang mensahe. Malamig ang aking puso. Nahuli siya sa pain ng mas mabilis kaysa sa akala ko. Ang mga taong sakim ay laging naniniwala na ang lahat ay may presyo. Akala niya ako rin. Nang gabing iyon ay matagal akong nakaupo sa tabingang kama ni Leo. Natutulog pa rin siya. Maputla pa rin ang kanyang maliit na muha, ngunit hinawakan ng kanyang kamay ang aking daliri na parang natatakot na baka mawala ako. Yumuko ako at hinalikan ang kanyang Bumulong. Patawarin mo si Mama dahil kailangan kaniyang iwanan sandali, ngunit ipinapangako ko sa iyo na aalis ako para hindi ka na matakot pa. Nakatayo si Carmen sa likuran ko. Napaus ang boses niya. Sasama ako sa iyo. Umiling ako. Manatili ka rito at alagaan mo si Leo.
Ang gusto ni Alvaro makita ay ako. Hindi ako nakatulogin ng gabi bago ang pagkikita. Sinuri ko muli ang telepono, recorder, GPS, numero ni Alex, at lahat ng magagamit ko para protektahan ang sarili ko. Alam kong ang isang maling hakbang ay maaring mawala, hindi lamang ang mga ebidensya, kundi pati na rin ang aking buhay. Ngunit alam ko rin na ang mahinang babae na umiyak habang pumirma sa mga papeles 3 taon na ang nakakaraan ay patay na. Bukas, hindi ako pupunta para makmakaawa ang hustisya kay Alvaro. Hahayaan ko siyang humukay ang sarili niyang libingan. Nang sumunod na gabi, inilabas ko si Leo mula sa ospital ayon sa plano. Hindi sumang-ayon ang doktor, kaya humingi lang ako ng permiso na ilabas siya ng ilang oras sa kondisyon na laging dalhin ang kanyang gamot, kanyang medical history at bumalik agad kung nahihirapan siyang huminga. Sa totoo lang, nang yakapin ko siya palabas ng pintong ospital, naramdaman kong kumirot ang puso ko. Alam kong inilalabas ko ang sakiting batang ito sa isang delikadong laro, ngunit kung hindi ko gagawin, hindi kailanman ipapakita ni Alvaro ang kanyang tunay na mukha. Madilim ang lumang bahay ni Carmen. Binuhat ko si Leo at umupo sa isang kahoy na upuan sa gitnang sala. Malapit sa akin, may telepono na nakatago na nagpapabroadcast ng live sa account ni Alex. May isa pang telepono sa aking bulsa na nagre-record ng audio mula pa noon. Nakatayo si Laura sa pintuan na nakayuko, nagpapanggap na siya ang nakakumbinsi sa akin. Samantala, nagtatago si Carmen sa likod ng isang lumang kurtina sa loob ng silid. Nanginginig ang kanyang makamay na may hawak na rosaryo. Bandang alas 10 gabi, narinig ang tunog ng motorsiklo at mga yabak mula sa labas. Unang pumasok si Alvaro na sinundan ng kanyang 2 alipores, nakasuot siya ng itim na kamiseta. Nakasuot ang kanyang buhok at ang ngiti sa kanyang mukha ay nagpasuka sa akin. Nang makita niya akong nakaupo na may Leo sa aking mabisik, umupo siya sa upuan sa harap. Alba, mabuti na nakita mo ang daan pabalik. Pagkatapos ngang lahat, mag-asawa tayo. Ayaw kong maging brusko. Tiningnan ko siya. Sinusubukang manatiling kalmado. Yumakap si Leo sa aking dibdib. Tiningnan ni Alvaro ang bata, nang pasulyap at pagkatapos ay bumaling kay Laura. Magaling. Mas nakakaintindihan ang mga babae, yumuko si Laura. Gusto ko lang na matapos na agad ang lahat. Ngumiti si Alvaro nang may paghamak. Kumuha nga isang tumpok na mga papeles mula sa kanyang maleta. Pirmahan mo ito. Isang deklarasyon na pagtalikod sa kustodya. Isang kasunduan na hindi maghahabol ngang mana at hindi magbubuking ngang nakaraan. Pagkatapos mong pumirma, bibigyan kita ng 200,000 euro. Ituring mo na lang na alaala natin. Tiningnan ko ang tumpok ngang nga papeles at muntik ng matawa. 3 taon na ang nakakaraan. Inagaw niya ang anak ko sa pamamagitan ng mga papeles. 3 taon pagkatapos. Akala niya ay kaya pa rin niya akong patahimikin sa pamamagitan ng papeles at pera. Sinadya kong dahan-dahang tingnan ang mapapeles para lang makakuhang oras. 200,000 euros para sa 3 taon ng aking paghihirap. Nagsimulang maging mainipin si Alvaro. Huwag kang magsalitang ganyan. Hindi mo rin naman siya maalagaan. Napakasakit niya. Gaano katagal tatagal sa iyo ang pera para sa ospital? Ibigay mo na sa akin. Magiging mas madali ang buhay mo. Mahina kong tanong. Kung ibibigay ko sa iyo, gagalingin mo siya. Tiningnan niya ako na parang inosente. Kung gagaling, gagaling. Kung hindi, depende na sa kapalaran niya. Tanggapin mo na. Kinagat ni Laura ang kanyang labi. Nanginginig ang kanyang ngabalikat. Sa screen ng nakatagong telepono. Patuloy na tumataas ang bilang ng mamanonot ng livestream. Naibahagi na ni Alex ang link sa mga interesadong partido. Bago pa ako makapagsalita, biglang tumingala si Leo. Hindi ko alam kung dahil sa narinig niya ang recording na sadya kong pinahina ang volume o dahil sensitibo ang mabata sa kalupitan. Tiningnan niya si Alvaro na may luha sa mata at mahinang tinanong. Papa, ibebenta mo ba talaga ako? Natahimik ang silit. Naging matigas ang ngiti sa mukha ni Alvaro.
Tiningnan niya ang bata at pagkatapos ay tiningnan ako. Ang kanyang mga mata ay biglang naging matalim na parang kutsilyo. Sino ang nagturo sa iyo na magsalitang ganyan? Natakot si Leo at nagtago sa aking mga bisik. Ang kanyang nanginginih na kamay ay itinuro sa nakatagong telepono sa mesa. Sa sandaling iyon, ang recording mula sa USB memory ay narinig ng napakahina, ngunit malinaw. Kapag nakuha na natin ang pera, ilabas ninyo ang bata. Itapon ninyo sa kabilang hangganan. Biglang nakbago ang mukha ni Alvaro. Tumayo siya at sumugot sa telepono. Niyakap ko ang aking anak at umurong habang biglang humarang si Laura sa kanyang daan. Alvaro, tama na. Huwag ka nang manakit pa. Galit na tiningnan siya ni Alvaro. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng dati ay takot na takot sa kanya ay naglakas loob na harapin siya. Ipinakanulo mo ako, umiyak si Laura, ngunit hindi siya umurong. Hindi kita ipinaganulo. Ayoko lang na ang anak ko ay ituring ding parang paninda. Narinig ang tunog ngang malakas na sampal. Bumaksak si Laura sa sahig. Isang kamay ang nakahawak sa kanyang tiyan, maputla ang kanyang mukha sa sakit. Sumigaw ako habang inilabas na ni Alvaro ang isang maliit na balisong mula sa kanyang bulsa. Ang kislap ngang bakal sa ilalim ngang dilaw na ilaw ay nakpapayak kay Carmen na naktadago sa loob. Ang sinumang makanulo sa akin ay mamamatay, sigaw niya na may namumulang mata. Kung hindi ko makukuha ang pera, walang mabubuhay ng mapayapa. Sumugot ang kanyang 2 tauhan, ngunit bago pa nila ako mahawakan, sinira ang kahoy na pintuan. Huminto kayo, bitawan ang kutsilyo. Ang pulisya ay sumugot mula sa bakuran. Kasabay nito ay dumating si Alex at iba pang tao. Tinulungan ngang isa si Laura at pinigilan ng iba ang 2 tauhan ni Alvaro. Pinihit pabalik ang braso ni Alvaro. Nahulog sa sahig ang kanyang balisong na may tunok na metal. Akala ko ay tapos na ang lahat. Ngunit habang kinukweliyuhan siya, biglang tumawa si Alvaro ng isang paos na tawa na nagpayanik sa buong silid. Bumaling siya sa akin at pagkatapos ay itinuro ang loop ngang silid kung saan nanginginih na lumalabas si Carmen. Sa tingin ninyo ba ay ako ang pinakamasama? Tanungin ninyo ang matandang iyan. Sino ang unang nakmungkahi na itago namin ang anak ni Alba? Napatigil ako. Tila walang laman ang buong silid. Bumaling ako kay Carmen. Nakatayo siya doon. Nanginginig ang kanyang mga labi, dumadaloy ang luha sa kanyang mukha. Ngumiti si Alvaro ng may pagamak. Nag-alangan pa ako. Siya ang nagsabi, panatilihin natin ang apo. Mahirap si Alba, hindi siya karapat-dapat magpalaking dugong aming pamilya. Siya ang nagsabi sa akin na sabihin na namatay ang bata para isang beses lang masaktan at matapos na. Tiningnan ko si Carmen na parang kakasampalang sa akin. Nanginginig siyang lumakat at lumuhod sa harap ko. Ang kanyang 2 kamay ay kumapit sa aking mabinti. Umiyak siya. Nakamali ako. Pinarusahan ako ngang karma. Alba, sa sandaling iyon ay naging makasarili ako. Natakot akong mawala ang aking apo. Akala ko ang pamilya nga maang may karapatan. Hindi ko inakala na magtatapos ng ganito. Nakatayo ako na parang estatwa na may isang kamay na yakap si Leo. Akala ko ay nadala lang si Carmen sa kasamaan ni Alvaro. Lumalabas na ang unang kutsilyo na bumaon sa aking buhay ay nagmula sa babaeng ngayon ay nakaluhod sa aking paanan. Sa labas, ang mga sirena ng pulisya, dinala nila si Alvaro. Nakatingin pa rin siya sa amin ng may biglang niyakap ni Leo ang aking lig. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang boses sa pagkakataong ito ay mas malinaw kaysa kailanman. Mama, ang 2 salitang iyon ay nakpadaloy ng aking luha. Sa gitnang lumang bahay, nagumuho, sa gitnang tunog nga sirena, ang pag-iyak at ang huling pag-amin, mahigpit kong niyakap ang aking anak. Hindi ko alam kung mapapatawad ko ang isang tao, ngunit alam ko na mula sa sandaling iyon ay wala nang makakaagaw pa sa aking anak. Dinala ko pabalik si Leo sa ospital halos sa madaling araw. Ilang oras pagkatapos, ang livestream na na-save ni Alex ay naging viral sa social media.
Tinawa nga, tao si Alvaro na mas masahol pa sa hayop, si Ines na isang tiya na walang puso at ang lahat ng sangkot sa planong iyon ay masama. Ngunit sa gitna ngang bagyo ay hindi ako nakaramdam ngang kasiyahan, pakiramdam ko ay pagod lang ako. Muling na ospital si Leo, natulog ng mahimbing. Hawak pa rin ngang kanyang maliit na kamay ang aking daliri. Umupo ako sa tabi niya. Blanko ang aking isip. Nakakulong si Alvaro, protektado si Laura. Nakaupo si Carmen sa pasilyo na parang nawalan ng kaluluwa. Akala ko pagkatapos ng gabing iyon ay makakahinga na ako ngang maluwag. Ngunit hindi pa rin ako pinahihintulutan ng kapalaran. Kinaumagahan, tinawag akong doktor sa kanyang opisina. Naglagay siyang tumpok nga ulat sa harap ko. Mas malala ang kondisyon ng pusong iyong anak kaysa sa inaakala namin. Kailangan siyang oprahan sa susunod na buwan. Nakbara ang lalamunan ko, ngunit sinubukan kong manatiling kalmado. Anuman ang mangyari, gagawin ko iyon. Tiningnan ako ang doktor ng may awa. Hindi lang iyon ang problema. Binuksan niya ang isa pang resulta. Nakakita kaming bakas ang pampatulok sa kanyang dugo. Maliit ang dosis, ngunit tila ibinigay sa kanya ng matagal na panahon. Maari itong makapinsala sa kanyang utak at nervous system. Nalamigan ang buong katawan ko. Bumaksak ang magaulat sa aking kamay. Agad na lumipat ang aking isip kay Leo sa lumang bahay na iyon, laging mukhang pagod at mabagal. Akala ko dahil sa sakit niya. Hindi ko inakala na may taong kayang maging malupit na gawin siyang mamuhay na parang anino. Maribang may pagkakamali, doktor? Tanong ko sa nangingini na boses. Umiling ang doktor. Malinaw ang maresulta. Dapat kang makipagtulungan sa mga autoridad. Lumabas akong silit na nanginginig ang mga binti. Nag-vibrate ang aking telepono. Humingi ngang karagdagang pahayag ang pulisya. Nakakita sila ngang gabagong. Ebidensya na may kaugnayan sa ari-arian ni Leo. Sa istasyon nege pulisya, ipinaliwanag sa akin nege isang opisyal. Pinaghihinalaan namin na pinalsipikan ni Alvaro ang mga dokumento para ibenta ang bahay na dapat ay kay Leo. May bahagi rin ngang trust fund ang inalis sa pamamagitan ng komplikadong transaksyon, ngunit hindi niya kailangang maghintay hanggang sa siya ay maging 5 taong gulang. Tama. Ngunit pinalsipikan nila ang isang medical report, ang pirmangang tagapag-alaga, at ginamit ang isang intermediary para i-liquidate ito. Mukhang plano nilang tumakas. Ipinikit ko ang aking mga mata. Mas malupit ang suntok na ito kaysa sa inaakala ko. Kailangan kong pera para iligtas ang aking anak. Ngunit ang kanyang sariling ama ang umubos sa mga pondo na iyon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan sa tabi. Pinadaan si Alvaro. Nang makita ako, hindi siya natakot. Sa kabaliktaran, ngumiti siya ng may pahamak. Alba? Tawag niya sa akin ng may panunukso. Narinig ko na kailangan ng emergency operation ang bata. Hay, tumayo ako, ngunit pinigilan ako nga opisyal. Lumapit si Alvaro at bumulong. Wala na ang pera. Mamamatay din ang anak mo agad. Ano ang nakuha mo? Ang pangungusap na iyon ay tumusok sa aking puso. Sumugod ako sa kanya ng may galit. Kinailangan kaming pagiwalayin ng mga opisyal. Habang dinadala ka, sabi ko, anak, sa tingin mo ba ay ang paghahanap sa iyong anak ang katapusan? Ang iyong impyerno ay nagsisimula pa lang. Napatigil ako sa pasilyo. Kung walang sumuporta sa akin, marahil ay gumuho na ako. Lahat ng kakarecover ko lang ay tila nadurog. Lumabas ako ng istasyon ng pulisya na pakiramdam ko ay walang laman. Bigla, tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Ayoko sanang sagutin, ngunit hindi ko alam kung bakit ko sinagot. Narinig ang boses ng isang matandang lalaki. Kinausap ko si Lola Alba, ang gina ni Leo. Sino ka? Ako si Ginuan Ramos, ang personal na abogado N. Jumaong Ginong Ferrer. Kumalabog ang puso ko. Si Ginong Ferrer, ang aking dating biyenan, ang tanging tao sa pamilyang iyon na naging mabait sa akin, nagpatuloy ang lalaki. May isang dokumento na dapat ay narating sa iyong mga kamay 3 taon na ang nakakaraan.
Kung gusto mong iligtas ang iyong anak, dapat kang makipaggita sa akin agad. Napatigil ako. Malamig ang pakiramdam ngang kamay na may hawak ngang telepono. Binanggit ni Ginong Ramos ang buong pangalan ni Leo na nasa original na birth certificate na si Leo Ferrer, isang pangalan na kaming tatlo lang ang nakakaalam. Agad akong nakipakita sa kanya sa isang lumang tanggapan ng abogado. Sinalubong ako ni Ginong Ramos, isang lalaki na nasa 60 taong gulang. Ikaw ay eksaktong inilarawan ni Ginong Ferrer, sabi niya, isang malakas na babae na nagtitiis ng sakit. Ngunit kapag bumangon ay hindi madaling pabagsakin. Nagbara ang lalamunan ko. Inilagay niya ang isang maliit na kahon ng metal sa harap ko. Naselyado pa rin ng pirma ni Ginoong Ferrer. Paumanhin, napakatagal nang nakatago ang dokumentong ito. Pagkatapos ng kamatayan ni Ginoong Ferrer, sinubukan ko kayong hanapin. Ngunit sinabi ngang pamilya ni Alvaro na nagpunta na kayo sa ibang bansa at ayaw nang makaroon ng kinalaman sa bata. Isa pang kasinungalingan. Binuksan ni Ginong Ramos ang kahon. Sa loob ay may USB memory at isang testamento. Ipinatuktok niya ang video mula sa USB memory. Sa screen ay lumabas si Ginong Ferrer na nakahiga sa kamangang ospital, payat, ngunit matatalim pa rin ang mga mata. Sabi ni Ramos sa mahinang boses, kung pinapanot mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako magtatagal. Narinig ko na ang mga plano ni na Alvaro at Ines. Hindi ko inakala na sa kanilang paningin, ang isang bata ay susi lamang sa isang safe. Umubo siya at pagkatapos ay nagpatuloy. Nagkamali ako sa pagpapalaki sa kanila. Binago ko ang aking testamento. Lahat ng ari-arian para sa aking apo na si Leo ay hindi ibibigay kay Alvaro o sa sinumang miyembrong kanyang pamilya. Ang taong mag-aalaga at magpoprotekta sa kanya hanggang sa edad na 18 ay ang magiging legal na tagapag-alaga ng maari-arian na iyon. Tumingin siya ng diretso sa kamera. Kung sa isang araw ay buhay pa si Alba at makita ang kanyang anak, ibigay sa kanya ang dokumentong ito. Siya ang inangang batang iyon. Ang utangang aming pamilya sa kanya ay hindi kailanman mababayaran. Umiyak ako nang walang tigil. Lumalabas na mayroong isang tao na nakakaalam ngang katotohanan at sinubukang bigyan kami ngang paraan upang makatakas. Itinigil ni Ginong Ramos ang video. Napakahalaga ngang huling probisyon, sabi niya, kung mapapatunayang may nag-abuso, nakmaltrato o gumamit sa bata para sa sariling kapakinabangan, mawawalan ng lahat ng karapatan ang taong iyon. Sa mga ebidensya na mayroon ka, walang kawala si Alvaro. Sa sandaling nakaramdam akong kaunting ginhawa, naglabas si Ginong Ramos ngang isa pang sobre, may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Kinuha niya ang isang lumang resultang DNA test. Ilang segundo kong inintindi ang nakasulat sa itaas. Walang kaunay na dugo si Alvaro kay Ginong Ferrer. Huling nalaman ni Ginong Ferrer, paliwanag ni Ginong Ramos. Ngunit ang unang nakakaalam ay si Ines. Natakpuan niya ang resultang ito at hindi tumigil sa pag-udyok kay Alvaro na kunin ang mana. Natatakot siyang kung mabunyag ang katotohanan, wala nang makukuha ang kanyang kapatid. Umupo ako, napatigil. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay bumuo na ngayon ng isang nakakatakot na vicious circle, kasakiman, mga lihim, pagtataksil, at mga kasinungalingan na nagpatong-patong na sa huli ay sumira sa isang inosenteng bata at sa aking buhay. Tiningnan ako ni Ginong Ramos ng matatag. Lola Alba, kung sumasang-ayon kayo, mula ngayon ay ako ang magiging inyong legal na kinatawan at ng inyong anak. Ang una nating gagawin ay i-freeze ang lahat ng kahina-hinalang transaksyon, ibalik ang inyong legal na kustodiya at humiling sa korte ang emergency measure para protektahan ang nga ari-arian ni Leo. At ang pinakamahalaga, gagamitin natin ang testamento na ito para iligtas siya. Tiningnan ko ang pangalang Leo Ferrer at pagkatapos ay inilarawan ang aking anak na mahina ang paghiga sa ospital. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong mayroon akong tunay na pagkakakitaan. Hindi para magiganti, kundi para bawiin ang karapatan ng aking anak. Tumingala ako kay Ginoong Ramos, pinunasan ang aking maluha. Paos ang boses ko, ngunit matatag. Sumasang-ayon ako. Pakiusap, tulungan niyo akong iligtas ang aking anak.
3 araw pagkatapos ang pagpupulong, nagsimula ang proseso ng paglilitis. Tinanggap ng korte ang aming emergency request. Ipinatigil ng bangko ang lahat ng transaksyon na may kaugnayan sa trust fund ni Leo. Mabilis na kumalat ang balita kung paano nalaman ni Ines. Nang gabing iyon ay walang tigil ang tunong aking telepono. Una ay mga mensahengang pang-iinsulto. Pagkatapos ay mga tawag na hindi ko sinagot. Pagkatapos ay isang voice message. Matinis ang boses ni Ines, punong ang put. Bitawan mo ang batang iyan. Dugo siya ang aming pamilya. Wala kang karapatang kunin ang lahat ng mana ng aming pamilya. Inisave ko ang lahat ng nga mensaheng iyon bilang ebidensya, gaya ngang ipinayo sa akin ni Ginoong Ramos. Ang ospital ang naging tanging ligtas na lugar namin. Nakatakda na ang petsa ngang operasyon ni Leo. Mahina pa rin siya, ngunit paminsan-minsan ay mas nagiging mulat. Mama, masakit ba ang operasyon? Tanong niya isang araw. Ngumiti ako. Matutulog muna si Leo sandali. Pagkagising niya, nasa tabi niya si Mama, sumunod siya ng masunurin. Ang kanyang pagiging masunurin ay mas nagpapasakit pa sa aking puso. Akala ko ay kontrolado na ang lahat. Nakakulong si Alfaro. Protektado si Laura. Tapat na inaalagaan ni Carmen ang kanyang apo. Ngunit minamaliit ko ang kabaliwan ni Ines. Nang umagang iyon ay nagpapaligo ako. Nakatanggap si Carmen ng tawag mula kay Ginoong Ramos sa labas. Samantala, bumaba ako sa kafeterya para bumili ng pure. Leo, sandali lang. Babalik agad si Mama. Sabi ko, mahina siyang ngumiti at kumaway sa akin gamit ang kamay niya na may ife. Hindi ko inakala na iyon ang huling imahe ngang kapayapaan bago dumating ang bangungot. Hindi pa ako nagtagal sa kafeterya ng wala pang 10 minuto. Pagbalik ko, bukas ang pintuan ng silit, nahulog at nabasak ang mangkok ng pure sa aking kamay. Walang laman ang kamangang ospital, sa pilitang natanggal ang IV, magulo ang kumot, nakalagay pa rin ang pulang laruang kotse ni Leo sa unan, ngunit nawala ang aking anak. Napatigil ako sandali at pagkatapos ay tumakbo sa pasilyo na sumisiga. Leo, nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Bumaling si Carmen. Tumingin sa loop ngang silit at nahimatay. Lumapit ang mga nurse at iba pang kamag-anak. Para akong baliw, hinawakan ang unipormeng bawat nurse. Nagtatanong kung may nakakita sa aking anak. Agad na sinuringa, security staff ang mga kamera. Nakatayo ako sa monitor room. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mesa. Ipinakita ng screen ang recording. Isang babae na nakasuot ng uniforme ng nurse at maskara ang nagtutulak ng stretcher patungo sa silit ni Leo. Mabilis siyang gumawa ng isang bagay. Pagkatapos ay binuhat ang aking anak. Inilagay sa stretcher at kinumutan. Nang dumaan sa kamera sa dulong ng pasilyo, tumingala siya sandali, si Ines iyon. May sakit siya sa puso. Pwedeng mamatay ang anak ko. Sumigaw ako sa security room. Lahat ay nagpanik. Tumawag sila ang pulis. Ngunit maingat na plinano ni Ines ang lahat. Gumamit siya ng pekeng ID, pekeng uniforme at lumabas sa ruta ng pagtatapon ng basura. Isang maliit na fan ang naghihintay sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, tumunok ang aking telepono. Isang video call mula sa hindi kilalang numero. Alam kong sino ito. Pagkasagot ko, lumabas ang mukha ni Ines. Magulo ang kanyang buhok, namumula ang kanyang mga mata. Sa likod niya ay isang madilim na bodega. Pagkatapos ay nakatuon ang kamera kay Leo, nakatali sa isang plastik na upuan. Nakatakip ang kanyang bibig NG adhesive tape. Puno NG takot ang kanyang mga mata. Ines, anong ginagawa mo? Bitawan mo siya, sigaw ko. Malamig siyang natawa. Ang anak mo, sino ang nag-alaga sa kanya nitong 3 taon? Ang pamilya namin. Ngayon ay kukunin mo ang lahat ng pera. Anong muka? Anong gusto mo? Dalhin mo rito ang lahat ng papeles ng mana. Ikaw lang. Kung makakita akong pulis, itatapon ko ang batang ito sa ilog.
Siya ang pamangkin mo. At ano? Kung hindi ko makukuha ang pera, wala ring makukuha ang sinuman. Bago pa ako makasagot, nagsimulang manginig si Leo. Ang kanyang mga mata ay naging puti, naging hirap ang kanyang pahinga. Nagsimulang mang-asul ang kanyang muha. Inaatak siya, alisin mo ang tape, hayaan mo siyang huminga. Sigaw ko na takot na takot. Nagulat din si Ines, ngunit pagkatapos ay sumiga. Dalhin mo rito ang mapapeles agad, naputol ang tawag. Nakatayo ako sa pasilyo ng ospital, nanginginih ang aking makamay. Pinapakalma ako ng pulis, ngunit ang imahe ang asul na mukha ni Leo ay patuloy na bumabagabag sa akin. Wala nang oras ang anak ko, sigaw ko. Hindi ako maghihintay sa kahit sino. Kinuha ko ang bag na may pekeng dokumento na inihanda ni Ginoong Ramos at tumakbo sa parking lot. Lumakas nang lumakas ang ulan. Hindi ko pinansin ang matawag sa aking likuran. Alam ko lang na ang anak ko ay nasa kamay ngang isang baliw at bawat minuto ay maaring huling. Pinihit ko ang akselerator, dumadaan sa ulan patungo sa bodega sa tabi ng ilog, nakakapadala lang sa akin ng lokasyon ni Ines. Sa pagkakataong ito ay hindi ako takot mamatay, takot lang akong mahuli ulit. Nakmaneho ako sa gitna ng malakas na ulan. Ang aking magakamay ay kumapit sa manibela. Ang daan patungo sa bodega sa tabingang ilog ay putik at madulas. Sa malayo ay, nakita ko ang mahinang ilaw ngang isang lampara sa pamamagitan ng isang butas ng kalawangin na pintuan ng bodega. Itinigil ko ang kotse sa isang tiyak na distansya. Inilagay ang mapapel sa ilalim ng aking damit at bumaba. Hinampas ng malamig na hangin ang aking mukha, ngunit hindi ko ito naramdaman. Sa aking isip ay isang pag-isip lang. Kailangan mabuhay si Leo. Itinulak ko ang pintuan ng bodega na bahagyang nakabukas. Madilim, salup at amoy mamasa-masa. Sa gitna ng bodega, sa ilalim ngang nakasabit na lampara, nakatayo si Ines sa tabi ngang upuan kung saan nakatali si Leo. May hawak siyang kutsilyong prutas. Maputla ang kanyang mukha, namumula ang kanyang mamata. Nakita ako ni Leo at umiyak, "Mama." Sasabugot sana ako, ngunit agad na itinuro ni Ines ang kutsilyo kay Leo. "Huminto ka diyan," sigaw niya. Isang hagbang pa at hindi ko ginagarantiya na humihinga pa ang batang ito. Huminto ako at itinaas ang dalawang kamay. "Ines, dumating na ako. Dinala ko na ang mapapeles. Bitawan mo muna si Leo. May sakit siya sa puso, hindi niya kakayanin." Naglabas si Ines na hysterical na tawa. Isang sakit sa puso. At ano ang pakialam ko? Kahit mabuhay siya, para saan pa maliban sa kunin ang lahat ng pera para sa kanya, nakita ko ang put sa kanyang mamata. Hindi na lang ito kasakiman, kundi isang inggit na nabulok. Itinuro niya si Leo. Mula nang ipinanganak, sinamba na siya nganay ko. Ibinilin ne aking ama ang mana. Pinigilan siya ne aking kapatid dahil sa pera. At ako, ano ako? Ako ang anak na babae. Ako ang basura. Dahan-dahan kong inilagay ang mga papeles sa isang kahon na gawa sa kahoy. Walang nagsabi sa iyo na manakit ngang bata para patunayan ang iyong halaga. Ano ang alam mo? Sigaw niya. Buong buhay ko ay narinig ko na ang maanak na babae ay sa huli ay sumasama sa kanilang maasawa, na ang mana ang pamilya ay para sa maanak na lalaki. Mas mahal siyang nanay ko kaysa sa akin. Namatay ang tatay ko at iniwan ang lahat sa kanya. Kapapanganak pa lang niya at mayroon na siyang lahat. Samantalang ako, kailangan kong makipaglaban para sa bawat euro. Bumaba ang kanyang boses na puno ngang hinanakit at kawalan ngang pag-asa. Ngunit hindi gumalaw ang kutsilyo sa kanyang kamay. Sinubukan kong makakuha ngang oras. Alam kong papalapit na ang pulis. Biglang narinig ang magayabag mula sa labas. Nagbago ang muka ni Ines. Nagdala kang pulis. Hindi, ako lang ang dumating. Ngunit nawalan na siyang kontrol. Hinawakan niya si Leo sa buhok, idinikit ang kutsilyo sa liek nito. Sumigaw si Leo, "Mama, tulong." Ang sigaw na iyon ay sumugat sa aking puso. Lumuhot ako. "Ines,
Pakiusap, huwag mong saktan ang anak ko. Sa sandaling iyon, bumukas ang likod na pintuan ng bodega, nanginginig na pumasok si Carmen. Basa, hindi ko alam kung paano niya ako nasundan. Tiningnan niya si Ines, pagkatapos ay si Leo. Maputla ang kanyang mukha. Ines, bitawan mo ang kutsilyo, anak. Nagulat si Ines sandali at pagkatapos ay tumawa ng mag-isa. Ikaw din ang dumating. Ayos. Kumpleto na tayong lahat. Lumuhod si Carmen sa harap ng kanyang anak. Ako ang may kasalanan. Lahat ay kasalanan ko, anak. Sobrang sinamba ko ang lalaking apo. Bobo ako. Sinaktan ko kayo ni Alba. Kung galit ka sa akin, galit ka na lang sa akin. Saktan mo ako, pero bitawan mo ang batang iyon. Wala siyang kasalanan, anak. Umiyak si Ines, ngunit nakakatakot ang tunog ng yang pag-iyak. Kung hindi ka nagkaroon ng paboritismo, hindi mangyayari ito. Sa iyong paningin, palagi akong natatalo sa batang ito. Gumapang si Carmen papalapit sa kanya. Nagmamakaawa ako sa iyo, anak. Nawalan na ako nga anak. Huwag mong hayaan na mawala rin ang anak ko. Bitawan mo ang kutsilyo. May panahon pa. Umiling si Ines. Nanginginig ng husto ang kamay na may hawak na kutsilyo. Huli na. Walang sinumang makakakuha ng anuman. Walang mabubuhay ng mapayapa. Bigla niyang inihagis ang kutsilyo kay Leo. Napakabilis ng lahat. Tumalon ako, ngunit mas mabilis si Carmen. Sumugot siya. Pinoprotektahan si Leo gamit ang kanyang katawan. Tumama ang kutsilyo sa kanyang tiyan. Natahimik ang bodega. Binitawan ni Ines ang kutsilyo. Ang kanyang nanlalabong mga mata ay nakatingin sa dugo na dumudumi sa damit ng kanyang ina. Sumigaw si Leo. Lola, tumakbo ako at hinawakan si Carmen, na bumaksak. Dugo ang dumaloy sa aking madaliri. Niyakap niya ang aking pulso. Hirap siyang huminga. Iligtas mo si Leo. Huwag mong hayaan na ang kanyang kapalaran ay maging katulad ng sa akin. Umiyak ako habang dinidiin ang kanyang sugat. Lola, huwag na kayong magsalita pa. Magiging maayos kayo. Ngunit ang kanyang mamata ay nakatingin pa rin kay Leo. Sinira ang pintuan ng bodega. Sumugot ang pulisya. Inaresto nila si Ines na nakaupo pa rin sa sahig, bumubulong. Hindi sinasadya. Hindi ko na narinig ang anuman. Dahil sa sandaling iyon ay biglang tumigil si Leo. Lumiko ako. Nakaupo pa rin siya sa upuan. Naging asul ang kanyang muha. Nanlalabo ang kanyang mamata. Halos hindi gumagalaw ang kanyang dibdib. Leo. Tumakbo ang isang pulis para kalasin siya. Niyakap ko siya. Nararamdaman ang kanyang malambot na katawan. Ang masirena ng ambulansya ay umaling-aungaw sa malayo. Binuhat ko siya at tumakbo palabas. Dumadaan sa ulan habang umiyak. Huminga ka, mahal. Si mama ito, huminga ka. Nang gabing iyon, sa gitna ngang tunog nga sirena at ang kislap nga asul at pulang ilaw, mahigpit ko lang niyakap ang aking anak. Nagmamakaawa sa Diyos na huwag na siyang kunin sa akin ulit. Dumating ang ambulansya sa ospital na may sirena na umugong. Tumakbo ako sa likod ng stretcher na tinatawag si Leo ng paulit-ulit. Humaling ang isang doktor sa akin. Pamilya, mahanda. Kailangang oprahan ang batang ito ngayong gabi. Biniyan nila ako ng consent form. Nanginginig ng husto ang aking mga kamay habang nilagdaan ko ito. Wala na akong hinihingi pa. Nagmamakaawa lang ako na mailigtas ang aking anak. Sa pasilyo, dinala rin si Carmen sa emergency room. Bago sumara ang pinto, nakaroon pa siya ang oras para hawakan ang aking kamay. Iligtas mo si Leo. Huwag kang mag-alala sa akin. Nakatayo ako sa pagitan ng dalawang pinto ng emergency room. Sa isang tabi, ang aking anak. Sa kabilang tabi, ang babaeng minsang sumira sa aking buhay, ngunit nagsakripisyo para sa kanyang apo. Sa madaling araw, ay dinala si Alvaro sa ospital para sa check-up. Nang dumaan siya sa operating room,
nakita niya ang pulang ilaw na nakasindi pa rin. Sa kauna-unahang pakakataon ay nakita ko ang takot sa kanyang mamata. Ang bata, kumusta siya? Tanong niya na nautal. Tiningnan ko ang lalaking minsang naging asawa ko, ang mukha na minsang pinakatiwalaan ko. Ngunit ngayon sa aking paningin, ay wala na siya kundi isang duwag. Hindi ka karapat-dapat maging ama, mahina kong sinabi. Yumuko si Alvaro, nanginginig ang kanyang manggabalikat at pagkatapos ay umiyak, ngunit huli na ang manggaluhang iyon, 3 taon huli. Maya-maya, ipinaalam sa akin ni Ginoong Ramos na sina Alvaro at Ines ay kinasuhan ng maraming krimen. Si Laura at ang kanyang sanggol ay ligtas at naging pangunahing testigo. Bawat tao sa kwentong ito ay sa huli ay kailangang harapin ang kahihinatnan ng kanilang manggagawa. Tumagal ni ilang oras ang operasyon ni Leo. Nahintay ako sa pasilyo. Mahigpit na nakakuyom ang aking makamay. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, halos hindi ako makatayo. Inalis niya ang kanyang maskara. Pagod ang kanyang muka, ngunit lumambot ang kanyang mga mata. Congratulations, Lola. Nalampasan ng anak mo ang kritikal na yugto. Bumagsak ako sa aking mga tuhod sa gitnang pasilyo. Lahat ng aking lakas ay tila nawala. Umiyak ako ng walang tigil. Umiyak sa 3 taong nawala at nagpapasalamat dahil sa wakas ay nakarinig ako ng magandang balita. Pakalipas ng ilang araw, inayos ni Ginong Ramos ang lahat ng legal na usapin. Ang ari-arian ni Leo ay siniguro sa isang espesyal na trust fund para sa kanyang paggamot at edukasyon. Hindi ako kumuhang isang sentimo para sa sarili ko. Bahaging kompensasyon ay ginamit ko para magtatangang isang maliit na foundation para sa mga batang biktima ng karahasan. Pagkatapos gumaling, umupa si Carmen ng isang maliit na silid malapit sa aking tinitirhan. Tuwing umaga ay dinadalhan niya akong pure o prutas at pagkatapos ay tahimik na nakaupo sa branda, pinakmamasdan, si Leo na muling natututong maglakad pagkatapos ng operasyon. Hindi niya kailanman hiniling na patawarin ko siya. Hindi rin ako nangako sa kanya ng anuman. Hinihintay lang namin na pagalingin ng oras ang masugat sa sarili nitong paraan. Isang hapon, mahina ang sikat ng araw. Mas malusok na si Leo. Nagsisimula ng mamula ang kanyang mapisngi. Mahigpit na hinawakan ng kanyang maliit na kamay ang akin habang dahan-dahan kaming naglalakad sa parke. Itinuro niya ang isang paru-paro at tumawa. Ang tawa na sa loob ng 3 taon ay pinangarap ko sa aking mga bangungot. Tiningnan ko siya, puno ang aking pusong malabis na pasasalamat. Mahaba pa ang daan sa hinaharap, makakaroon ng mapaklat na marahil ay hindi kailanman ganap na mawawala. Ngunit hanggat kaya kong hawakan ang maliit na kamay na ito, hanggat naririnig ko ang kanyang tawa, alam kong kaya kong harapin ang anuman, hindi na ako nag-iisa. Mayroon akong Leo at may Leo sa akin.